palakpakan po natin si Mr. John Fernandez. Magandang lalaki po kasi ng lahat. Yes! Kumusta po kayo? Sino po yung mga first time na ma-attend ng training ko? Oo nga, kayo nga, sabi ko nga kayo eh. Magandang gabi po, ako po si Previn ko para sa mga first time po akong na-meet. Unfortunately, ako po yung trainer for today. At unfortunately, dyan kayo nakaupo. So, yung topic ko po tonight is yung pinakamahalagang, for me, yung pinakamahalagang topic, aside from leadership, yung skills na prospecting, inviting, sponsoring. Kasi dito lahat, ito yung pinaka-ugat ng paglaki ng grupo mo. Ito yung pinaka-ugat na gagawin mo at dito dapat nakabase lahat ng activities mo from day to day kasi pumasok po tayo sa Royal with that intention na kumita po tayo ng sustainable income. Tama? Yes. And syempre, ang magbibigay sa atin doon, itong activity ito. Tama? So, siguro, start na natin kasi medyo hihimayin ko siya ng detalye, lalo na po yung sponsoring part. Okay lang po ba? Yes. Kumain na kayo? Yes. Ha? Papakainin ko kayo. I'll teach you how to fish, ha? Yan. So, yung first topic is prospecting. Sino po yung may prospect list na dito? Talagang may sagot kayo. Kami po. Automatic yung sagot nyo, no? Sino yung first time? Kami po. Anong may brownies ba kayo pinanggalingan? Saan? Sa Bacolod Group ba kayo o Manila Base kayo? Ano ba talaga? Which wala talaga yung wireless, no? Wala. Sabi ko nga eh. Yan. So, yung... sino po ulit may prospect list na wala ako? Sige, taas po yung kamay. Para po sa mga walang prospect list, I advise you to have a prospect list kasi sa business na to, gusto ko po organized tayo lahat. Meaning, pagising mo sa umaga, ano ba yung dadamputin mo? And as an upline, you have to check your downlines kung meron silang prospect list. Correct. Kasi bakit? Ayoko kasi mangyari, o gusto natin iwasan, na lalapit sa atin yung mga downlines natin at sabihin na upline, ang hirap naman ng business, wala na akong prospect. Tumahimik ka. Nakarinig na ba kayo ng ganon? Yes. O madalas ako makarinig ng ganon eh. Ang una kong, syempre, hindi ko muna sinasagot kasi pag iyanong mo kasi ako, ang sagot ko muna sa'yo, tanong din. So, may prospect list ka ba? Ngayon pag sinabing wala, alam ko na kung bakit nahihirapan siya. Tama? Ngayon sa mga prospect list ba, mahirap pa rin ba? Yes, hindi ah. Sino yung sabing hindi? Ay, text mo na lang kasi sumasagot ba? Sumasagot. Pero ilan yung nakalista sa prospect list mo? 14 pa lang. Ilang months ka na? Ano yung bago? Ilang months? Lusot. Yan. Ang prospecting, para mas maintindihan nyo, it's any activity which involves you talking to people. Kahit na nakipagkwentuhan ka lang, bumati ka lang, nakipag-touch base ka lang, nakipag-chat ka sa FB, sa YM, etc. Prospecting na kagad yun. Bakit? Kasi mahirap rin naman biglain yung tao na meron ka agad na i-offer na business, right? Diba mas maganda? Kumbaga ang tawag namin dyan, pinapalambot mo muna yung baka. Parang ganun. Huwag mong mamadaliin na lutuin kasi matigas ang kalalabasan yan, tama? Slow cook para malambot. So meaning may proseso pagdadaanan na meron tayong mga kaibigan na sa unang approach pa lang, pwedeng business kagad, tama? Yun yung mga close friends natin, Now, yung mga acquaintances natin na kasama sa trabaho, syempre matagal kang hindi nagparamdam. Normally, ganyan, di ba? Mas maganda, makipag-chat ka muna, kumustahin muna, next time mo na muna ipasok yung business. Nakuha niyo po. So kahit anong activity yan, meaning sa isang araw, sisitin mo yung sarili mo, ilan ba yung nakausap mong tao, kwentuhan, tungkol sa products, tungkol sa royal, tungkol sa kahit saang bagay, importante yung check mo yung sarili mo. Kaya importante yung listahan ka, para yung activities mo, nalilista mo din siya. Kasi bakit? Sobrang dami ng prospect mo, mahirap kasi mag-mental notes lang. Mahirap mag-rely sa memory. Nakuha po? Now, the first step of the process is prospecting. Without this, your business will not grow. So ito yung pinaka-lifeblood ng negosyo natin. We have to understand the network marketing po ang pinasok natin. Tama? Meaning, we have to do a lot of prospecting. Bakit? Para lumaki ang network natin.
Kung walang prospecting, walang network na mangyayari. Tama? Now, bakit tayo mata ng training na ganito? Simple lang, para yung approach natin, alam natin kung ano masabihin sa mga prospects. Pangalawa, maging maayos yung sistema, maging organized tayo sa araw-araw na activities natin, which will lead us to having a sustainable income in real. Okay? The more people you talk to, the faster you will be able to grow your network. It's self-explanatory. Sa isang linggo, you have to check yourself kung ano yung activities na ginagawa mo, ilang taong kinakausap mo. Okay, dapat isusulat niyan para alam niyo kung kailan nyo sila follow-up, kailan yung next approach, yung next contact kung kailan. Nakuha po? Mabilis ba ako? Dapat lang kasi madami to. Hindi, mamaya mag-focus tayo sa sponsoring part kung paano magpalaki ng mga, kung may grupo ka na, paano magpalaki ng network. Okay, now, name list or inventory. Importante meron kang, importante meron kang prospect list. Sa prospect list po, huwag niyo na pong pahirapan ang sarili nyo. Wala namang pressure masyado yan. Ang bottom line, maglista ka lang. Tama? Ma'am, ano pong name mo? Ikaw. Kasi seryo katabi mo eh. Ikaw. Oo. Girly po. Girly. So, girly Girly, bakit 40 lang inilista mo? Yung pala naman sir, dadagdagan kayo. Hindi nang tanong ko eh. Ang tanong ko, bakit 40 lang inilista mo? Yung pala po rin. Ha? Yung pala. Hindi, bakit nga? Alam ko yun pala, kaya obviously, ba? Bakit 40 inilista mo? Hindi ako galit Sir, ayun pala yung mga nakikita ko po pwede kong follow up. Follow up mo na kagad? Nakausap ko na sila lahat? Hindi na text ko na. Text ko na tapos When you see sila yung nakikita mong potential business partners, ano yung tawag mo sa iba? Sa hindi mo nilista? Hindi, gusto ko lang malaman para malaman din natin. Nagkataon kasi ikaw yung sumagot eh. Pag wala pa. Hindi, yung ibang hindi mo nilista, ano sila? Bakit hindi mo sila nilista? Kapag natapos na yung 40, sunod-sunod na. Malamang. Oo, alam ko yun. Kapag natas ng 40, di 41, 42, yung mga hindi mo nga nilista, di ba? Ang tanong, bakit hindi mo sila nilista? Di pa, busy pa sir. Sino busy? Ikaw o sila? Ikaw yung... Hindi, seriously, bakit hindi mo sila nilista? Siyempre sir, busy pa ako dun sa 40. Hindi ko na ilista yung iba. Okay, ganito Yan po ang example na mag-ating tutularan Hindi, I'm kidding. Hindi pala, I'm partly kidding I'm like serious Look, maglista po tayo ng 100 na pangalan. Alam mo kung bakit? Girly, naniniwala ko bang kaya mo maglista ng 100? Kaya sir. Kahit mamayang gabi, di ba, pwede mo na siyang gawin? Kasi busy rin naman ako eh. Busy ka din, pero I believe kaya mo siyang gawin. Kaya. Tama, di ba? Kasi bukas chikain ko yan eh. Pag nakita kita dito, Ano oras ka pupunta dito? Dala mo? Meron na. Okay, ganito mga kaibigan, importante po 100 teams. Bakit? Kasi pag ang binibili mo kasi dyan, yung convenience mo, yung confidence mo, na marami kang makausap. Kasi bakit? Kapag tinanggihan ka, ito yung tendency sa mga walang prospect list. Di ba ang tendency? Sino ba yung walang prospect list ulit? Uy, proud. Pero at least honest kayo Ilang buwan ka na, sir? 2 weeks. Ikaw? Sino po ulit yung walang prospect list? Wala din gusto magtaas. Masyadong bago first day, second day, pinag-prospect list ko din mga bagong downlines Hindi makalusot ng 1 week na walang prospect list. Kasi alam nyo kung bakit? Kapag wala kang prospect list, ang tendency na memorize ka kasi, yun ang iniiwasan natin. Kasi bakit kapag nag-memorize ka, syempre, hindi mo kaya talaga mag-memorize sa sobrang daming pangalan, tama? Tapos, pag nag-memorize ka, syempre, kaya ka nga naglilista, kasi meron kasi mga notes yan sa gilid. Kung kailan mo sila pinalo up, sinagot ka ba? Kasi bakit? Kapag text ka ng text ng wala sa lugar, alam mo, yung mukha ka ng makulit, bakit na kasi yung dating nun? Tama? So, kunwari, nag-text ako ng April 20. Ano ba ngayon? April 15. Di ba nag-text ako ng April 12? Friday yon. Siguro mag-text ulit ako bukas, or baka next week na.
Bakit? Kasi madami naman sila eh. Para hindi ako masyadong mukhang atat sa kanila. Ganito na lang, naalala nyo ba yung moment, yung time na may nagbebenta sa inyo ng something, lupa, insurance, nire-recruit ka sa network marketing company, binibenta ka ng kataol, whatever. Di ba nakita mo yung urgency sa kanila? Di ba parang hindi siya masyadong magandang tignan? Pero meron ka bang na-encounter na salesman na relax lang? Bihira din kasi yung mga ganun. It takes a lot of finesse para gawin mo talaga yun, na mukha ka talagang detach yung ginagawa mo, pero ang galing mo magbenta. Bihira lang yung ganun mga tao. Ang gusto kong mangyari, ganun din kayo. Kaya importante may prospect list tayo. Bakit? Kasi kung 100 yan, yung ikot kasi ng contact mo sa kanila, matagal din. And tama naman si Girlie, busy siya dun sa 40 niya. Ilan na yung nakausap ko sa 40 mo? Ilan? 10 pa lang ha, talaga ha. Yung 10 nakausap, napunta mo na dito? Hindi, ilan yung napapunta mo na sa office? Sila, yung nasa katabi mo lahat sa room mo? Ay, yung dalawa, mag-asawa yan no? Hindi po. Sige, kayo mag-asawa. Akala ko sila yung mag-asawa, tapos ako po talaga sa gitna. Kaya pala nakahawak ka sa kamay niya. Sabi nung lalaki, nung husband mo, ang na-invite mo, siya pa lang lumalabas kasi asawa mo siya. Tama? So isa pa lang na-invite mo out of 40 mo, 1 month ka na. Effective ba? Ganito, nakuha niyo mo ba sinasabi kung yung importance ng pagsusulat? Kasi alam mo kung bakit, pag nag-memorize ka, konti lang technically mo memorize mo. So pag yan, na-reject ka na, ano yung tendency? Manghihina ka na, mawawalan ka ng gana. Pero pag may prospect list kang titignan every morning, subukan mo every morning titignan mo yung prospect list mo, di ba ganado ka? Kasi alam mo kung bakit, ang inibigay sa'yo ng prospect list, yung kumpiyansa eh. No, uy, ang laki pala ng business ko. Na uy, ang dami ko pa lang kakilala na, uy, pwede ko pa siyang dagdagan. At lahat ng mga Indian sa'yo, ilagay mo sa pangatlong column, waiting list, kasi alam mo kung bakit importante yung waiting list. Kasi unang-una, yung last contact mo, ilagay mo sa kanila. Ilagay mo doon, di ba? Yung last contact mo sa kanila. Simple lang, tandaan nyo palagi na yung prospects natin, may pinagdadaanan yan. Tama? Iba-iba ang circumstances ng mga prospects natin, sitwasyon nila sa buhay. So for example, wala silang yaya ngayon, palagi silang overtime sa work kasi season nila, end of the year na, alam mo yung mga ganon. Meaning, sobra silang busy. Tama? Ngayon, pag busy sila, syempre, hindi na talaga nila kaya gawin yung royal. Hindi nga kaya makipag-meet sa'yo eh. Tama? So, ang gagawin mo, ilalagay mo sila sa waiting list mo. Bakit? Kasi para alam mo meron ka pang babalikan. Ang maganda sa prospect list kasi, yung feeling na every time na lumalabas kami, meron kang bago na ikilala, ilalagay mo dyan. Na mamaya, after 2 months, hindi na 100 yan, 150 na yan, 200 na yan. Nakuha niyo po? Now, ang 100, minimum lang yan ha. Minimum lang ang 100, hindi ko po sinabing 100 lang lista mo. Mas maganda kung 200, mas maganda kung 300. Tama? Ito yung maganda. Pag may prospect list ka, makikita mo rin kung sino dyan yung mga inibita mo, tapos ikaw yung nag-1-on-1, pinag-practicean mo. Nakuha yung point? Meaning, kung titignan mo, parang gumaling ka sa network marketing is only a repetition of things, small things lang. Like for example, RDP. RDP ka ng RDP, na-RDP mo na yung mga yan, gumagaling ka ng gumagaling eh. Tapos sa tabi niyan, meron kang notes. Kung kailan mo ginawa, ano yung reaction, ano yung kulang mo. Kaya yung importance ng prospect list. Now, bakit po ganito mga kapatid? Simple lang. Negosyo kasi pinasok natin. Dapat maayos. Sino po yung ahente ng insurance dito? Naging ahente ng insurance. May prospect list kayo? Anong company mo? Okay lang naman eh. Okay lang. Number 2, no? Number 1 ang Sun Life kasi. Ilan ang pinagawa sa yung prospect list ng unit manager mo? More than 100, di ba? May binigay sa yung papel na nandun yung pangalan, yung kinikita, kung saan nagtatrabaho. Very detailed yun ha. Na kung pwede sana gawin din ang gawin niyo sa prospect listing niyo para alam niyo kung meron capacity yung tao
na magbayad ng 2018. Tama? Yes. Sobrang kayo seryoso. Parang ganito po, kagaya ng ginawa ni Girlie, namili siya ng nilista niya, di ba? Huwag po kayo mamili ng nilista, ha? Maglista lang kayo na maglista. Bakit? Kasi hindi mo alam kung sino ang sasali, hindi mo alam kung sino ang hindi. Now, ang masakit pa nun, yung akala mong sasali, sila yung hindi pa nga eh. Akala mong potential, sila pa yung hindi. So para mawala yung pressure sa'yo, maglista ka lang na maglista. At mag-imbita ka lang na mag-imbita. Nakuha po? Yan. So, ang gagawin mo lang, mag-classify ka lang ng builder and customer. So dito, yung mga builder mo, ito yung magiging partner mo sa business. And yung pangalawang column naman, yung customer. So ito yung mga invite, yung first column na to, ito yung invite mo for opportunity right away. Yung mga kilala mong tao na mataas yung drive, mataas yung pangangailangan sa buhay. Sila yung breadwinner, na may, pag meron na rin opportunity, gusto ka agad nilang puntahan. Di ba may mga ganyan tao? Tama. Tapos yung mga tao na medyo aloof ka, nalapitan, ito yung tip ko sa inyo. Products muna ang unahin mo. Pag aloof ka, businessman man yan, or mas mataas sa'yo, whatever, products muna, ipakita mo sa kanila, tapos it's more of yung nagkikwento ka lang sa kanila, hindi ka nabibenta. Nakuha? Para pag nireject ka, hindi halata. Pwede mo pa silang balikan kagad. Kasi hindi ka naman talaga nabibenta, nagkikwento ka lang eh. Now, bakit importante po ang may customer? Sabi nung... hindi, sabi mo bakit? Sabi niya, bakit importante yung may customer? Bakit? Ano yung importance ng meron kang customer base? Para may bumili ng produkto mo. Unang-una, ito yung kailangan natin tandaan na yung customer mo gives you retail profit, which will help you in building your business, yung network mo. Huwag po kayo malito itong dalawang column na to, pareho pang gagalingan niya ng builder mo actually. Kasi yung customer mo, pwede kasing maging builder yan. Yung nga lang ito yung it takes time na maging before mo sila ma-transform into being a builder. Diba? Kasi may mga tao talaga, for example ako, pag mag-network ako, uunahin ko talaga yung makilala ko, mukhang business. Diba? Yung mukhang opportunity. Yung mga driven, pag nakatrade ng pagkakakitaan, nandiyan kagad sila. Diba may makilala tayong gano'n, yun ang unahin natin, yung prioritize natin. Itong mga customer, ililista mo lang yan. Bakit? Kasi importante, maging healthy ang network mo. Meaning, kung ikaw to, girly, yung mga downlines mo, importante may inaalagaan ng customer base yan para every week, every month, pero silang retail profit. Na kung titignan mo, ito, tanim natin lahat yan eh. Tanim lahat yung mga yan, yung mga customers na yan, kasi definitely, 1 month, 2 months, a year from now, sigurado maging builder yung mga yan. And yung mga tipong tita, isang taon pa nang bumibili sa akin ng DD cream. Diba, ng glutathione. Gusto ba magkaroon ng discount at ng business? Di ba magkano yung pasok mo? Kasi bakit deliver yan ng product eh? Yes. Yes. Hindi, may nakita kasi ako banda dito, sabi nyo. Hindi ko alam kung na-excite ba siya o meron siyang naisip, na-realize. Hindi ko na sabihin na naka-blue. Tingnan mo lang yung katabi mo, naka-beach pala siya eh. Naka-blue ka pala, no? Now, yung network mo, pag in-install mo sa kanila yung pagkakaroon ng customer base, magiging excited yung mga yan. Kasi di ba tita, for example, meron kang kitang 500, 1,000 per week sa retail pa lang. Di ba masaya na rin siya in a way? Kasi pang-load mo siya, pang-kain mo, pang-melan. Di ba nakuha yung point? Itong mga taong to, masaya sila. At hindi mo na, yan yung mga maliliit na bagay na na-overlook natin. Pero ang effect niyan, meron silang mga customer base. For example, itong taong to, 5. Ito, 2. Ito, 3. 3. Ito, mabenta talaga, 10. Pag dumating yung time, nagkaikitan na, wala na makuhang prospect. Pwede nilang balikan yung mga customers nila para i-RDP. Ito yung maganda. Pag sila, naging loyal sa products natin, madali na kagad pasukan ng business eh. Diba? Na ang 7 accounts, 3 accounts, hindi, napaka-posible na eh. Kasi bakit? Na-appreciate na nila yung value ng products ng Royal. Now, kung titignan mo sa listahan pa lang na to, busy ka ba? Anong hindi?
Sa listahan pa lang ibig sabihin, pag gising mo sa umaga, ang kukontakin mo, yung ERDP mo. Pag wala kang ERDP, sino kukontakin mo? Customer. Pag wala kang bebentahan, wala kang ERDP, ano gagawin mo? Pabalikan mo yung, hindi. 2 weeks ka pa lang sa Royal. Ha? Malamang attend ka ng training, di ba? Attend ka ng training, tapos pag may grupo ka na kahit konti, 2, 1, pag-practicean mo ng turuan. Coaching na ang mangyayari. Okay? Which, i-discuss natin sa dulong part ng training ngayong gabi. Okay? So now, yan, retailing can also be part of prospecting. It is just like planting seeds because they can also be part of your builder list. Now, may mga tao kasi na ayaw ng network marketing. Tama? O, ganito muna, yung psychology muna. Walang tao ang may gusto ng network marketing. Natandaan yun. Kasi ikaw din mismo, unang-una, hindi mo naman kasi alam kung talaga yung network marketing, di ba? Yes. May nakidnap ba dito? Nakidnap ka? Ano sabi sa'yo? Sabi sa kanya, meron daw party. Inuman. Oo nga, pag ako rin magkikita sa'yo para inuman din ang sabihin ko ni joke lang. Pero sa tingin mo, bakit sinabing inuman sa kanya? May bubulong dito sa harapan ni bubulong, sabi niya, walang tiwala papunta siya eh. Hindi sir, bakit sa tingin mo, bakit nila sinabi sa'yo? Oo, pero member ka na, no? Hindi kasi, normally kasi, may mga taong takot talaga magsabi ng network marketing or business yung pupuntahan, tama? Yung mga ganun kasi nga, ang mindset nila, yung mga taong imbitahan natin, pag nalamang networking, 90%, 80-90%, aatras, aayaw, oo sila, pero hindi kasi siputin, tama? Kailangan natin maintindihan na normal reaction ng mga tao yun. Kasi nga, dahil sa image ng industriya, di ba? For the past, ang dami naglabas sa mga scam talaga, normal yun. Tapos wala naman kasing taong nakakaintindi talaga ng network marketing. Yung mga bago yung mga talagang walang alam, hindi naman talaga nila alam kung ano yung network marketing. So you have to understand na normal yun. Now, ang gagawin lang natin doon, establish yung network marketing na totoong negosyo siya. Nakuha po? So mamaya ko na paliwanag kung paano yun na. So ang bottom line lang ngayon, let's go back to retailing, to prospecting na ang gagamitin mo products. Kasi bakit? May mga tao na, for example, may kilala ba kayong balidoso? Yeah. Di ba? Ang ganda kasi ng paso ng Lopolan sa atin. Yung Lopolan po, parang awa nyo na ha, bumili po kayo ng demo kit ng Lopolan. Kasi bakit? Ang Lopolan, kaya mo naman siya ikwento. Pero mas maganda pag i-demo mo siya eh. Nakuha? Nademohan na ba kayo ng BB cream? Ganito sa'yo, bumili ka ng BB cream. I-demo mo sa mga downlines mo, pabili mo silang lahat. Kasi minsan yung mga downlines natin, inaantay lang nilang masubukan bago bumili ang mga yan Tama? Yung mga downlines mo, demohan mo sila ng BB cream, ipakita mo yung reaction, maniwala ka pag uwi nila sa bahay, hindi pa maghuhugas yung mga yan. Bakit? Kasi kitang-kita nila yung difference. Ano ba yung demo? Yung nilalagay dito? Di ba ang ganda? Di ba kita-kita mo yung difference? Now, bakit importante yun? Kasi minsan sa products, nakapag-invite tayo ng mga tao na pumunta sa office And it's very, very, kumbaga proven na yan Proven na yan na ang products, ang mga tao, pag sinabi pampaganda, pampabata, syempre gusto nilang subukan yan. Sino ba namang gustong tumanda at, di ba, mag-darken yung skin? Nakuha yung point. So it's emotional, maganda siya pang-invite din. Okay, saka syempre, pag nakabenta ka ng DVD, magkano ang profit mo nun? Ha? Alam mo ba yung Lumiere? May product po tayo ang pangalan Lumiere, ha? Kasi may nakita ko banda dito naman sumisiko, ano yun? Yung partner yung set ng bibigyan natin, yung Lumiere, alam niyo ba matagal maubos yun? Feeling ko mga 4 months yun nagamit. 4 to 5 months siya maggamit. Ngayon kung titignan mo, magkano ang puhunan nun? 800 pesos. 4 months na lang at the minimum at the maximum 4 months. 200 per month lang ang gastos mo sa facial wash mo.
nang wala kang SLS, walang mga harmful chemicals, nakuha niyo yung point? So doon pa lang, mura na siya. Di ba? O hindi kayo makarelate kasi hindi kayo gumagamit. Sino yung matagang training ko ng Friday? Meron tayong, dito ba yung dito ba yung, dito? O ikaw, para ikaw kasi sa kanya. Hindi ka naman ganun, no? Buti na lang. Kaya ako, na-stroke ako nung Friday, na-stroke yun. Nahihilo na ako dito sa harap ko. Gusto ka na ni Sir Kerwin, bakit? Hindi na. Wala akong Hindi umuso. Hindi nila naiintindihan yung pinag-uusapan natin. Okay, now, maliwanag po yung prospecting. Now, yung inviting naman, bakit tayo nahihirapan mag-invite? Nahihiya. Bakit ka mahihiya? Kulang ang kaalaman, kulang yung belief. Kulang yung belief mo kasi hindi mo alam yung ginagawa mo talaga. Yun muna yung sagot, ha? Hindi, palalim tayo, palalim. Mukhayin natin siya palalim, ha? Nahihiya ka kasi hindi ka niniwala. Bakit hindi ka niniwala? Kasi hindi mo alam yung ginagawa mo precisely. Tama? Now, tingnan mo, bakit importante umattend ka ng training? Simple lang. Ang gusto ko kasi maintindihan ninyo na paglalapit ka sa tao, unang-una hindi ko yung may kailangan. Andun ka lang, simple lang, para ipakita lang yung negosyo. Kasi ayoko yung parang pressured kayo, na parang nahihiya kayo, na kinakabahan ka. In the first place, bakit ka naman kakabahan kung alam mo may dala kang opportunity na pwede magbago yung buhay niya pag ginawa ng kaibigan mo yung opportunity yun? Nakuha mo yung point? So para mawala na yung hiya na yan, dapat sa mindsetting pa lang natin na sa sarili natin na meron tayong hawak na opportunity, nagpapakita sa kanila na kailangan nila tayo. Na hindi natin sila kailangan i-convince, basta gawin mo lang, i-RDD mo lang sila. Nakuha? And dapat intense ka in a way na yung pinanggagalingan ng belief level mo is yung lahat ng alam mo at tinuro sa'yo yung apply mo sa business na to. That's why it's very, very important na dumikit ka sa apply mo. Kasi bakit? Yung apply mo kasi, channel niya, lahat ng alam niya sa'yo. Hindi lang halata. Di ba, nagpapatawag ng meeting si apply? Nagpapatawag ng training. Para lahat ng alam, lahat ng dapat mo malaman sa Royal, makuha mo. Para pag may kausap ka, lumalabas na lang siya ng pusa. Nakuha niyo yung logic nun? So doon mo kasi kukunin yung confidence mo, yung lakas ng loob mo, pag may lalapitan kang tao, sa idea na yun. Diba? Sa lahat ng natutunan mo sa training. Diba? Saka syempre, pag exposed ka dito sa office, diba? Pagpunta ka punta sa office, di ba sa office exciting atmosphere? Yes. Makita ko lang si John Bernales, na-excite na ako eh. Alam mo yung, di ba siya nagsasalita makita ko lang siya. Na alam mo yung very inspiring siya, di ba, na very exciting, na paglapitan mo lang ng konti, parang may energy ka nararamdaman. Di ba yung gumagano siya minsan, i-try nyo siya pinutin minsan, di ba? Para para may voltage kasi, di ba? Na ang point ko, kaya pupunta rito para yung kwento, naririnig mo, nakikita mo yung kumikita talaga ng totoo. Di ba? Na para pag may kinausap ka, lumalabas yung excitement sa intensity sa'yo. Yes. Diba? Now, pansin mo, pag matagal kang wala sa Royal, hindi ka nagpapakita ng Diyos, mag-imbita ka. Ano kaya yung... Wala kang karating-dating, di ba? Wala lang. Hindi ko ma-describe kung paano yun, kasi hindi ko alam kung paano siya. Di ba? Parang dry ka. Ang tama pakinggan. Mag-rape seed ka, ha? Okay, now, pag nag-iimbita tayo, di ba marami na yung, ano yung unang sagot sa atin? Busy. Tapos gusto ko marinig ano yung sinasagot mo? Ate Cora, ano yung sinasagot mo pag busy ang sabi sa'yo ng prospect mo? Ang sinasagot ko sa sabi ko, hindi ko dito sa Robin natin yung madalas tayo busy. Ipagkulang mo ng pasyente para sa future. Busy nga ako eh. Ikaw na nga nagsawing busy tayo sa work natin eh. Ako si prospect. Siyempre, Ate Cora,
Fixed salary kasi ito eh. So kailangan mo pumasok, busy ako. Pero sa pag-review na siguro ito, may 4 days man lang magbigay ng offer. Ano? Hindi ko na-gets yun ah. Ano? Kasi sa akin, parang yung pagka-tumapos tapos So, may tayo. busy ako eh, sabi ko. Sabi ko dito, busy ka din. Di ba, dito kasi busy talaga. Para magkaroon tayo ng time. Pero inaano ko sabi ko, yung So, Kirby. bakit bigyan mo ng time? Anong pang ready? Pag ready na, mag-retire ka, gano'n sir. Ay, Para sa paghahanda mo rin ito. Yes, yes. Sige na nga, pupunta na. Saan ba yan? Tabi ng Ken Rogers. Okay, ganito. Yung busy, na-offend ba kayo pag sinasabihin kayong busy? Yes. Ano yan? Naanoy? Sino yung naanoy ka? Bakit? ano yung ano? Linis. Nakakaloka. Ano bang in-offer mo sa kanya? Paano mo in-open? Tol, gusto mo iwaman, di ba? Tara, alis tayo. So, ganito, Busy ako. gusto mo iwaman, gusto mo na extra income, lahat kasi discuss na kasi yun eh. Pag ako sinabihan mo, nag-networking yan, no? Networking. Tapos ang tanong, networking ba yan, di ba? Yan yung top 2 na ano yung top 2. Dami-dami ng dahilan sa atin. Pero ang top 1 pa din, kadalasan na, top 1 siya in a sense na almost lahat yan ang sagot. Tama? Now, sa tingin nyo, bakit nila sinasagot na busy sila? Hindi nila makita yung value. Takot sila sa scam. Hindi pa nga alam kung ano eh. Alibay lang siya. Bakit ginagawang alibay? Ayaw lang makinig. So meaning yung busy pa lang yan, yung busy pala na word na yan, marami pa lang ibig sabihin yan, tama? Ganito, huwag kayong matakot. Kailangan nyo alamin kung bakit nila sinasabing busy sila. Kasi ako sagot ko, bro, lahat naman kasi tayo busy. Ang maganda kasi, doon sa ginagawa namin ng team ko, lahat ng tao doon busy din. Di, sakyan mo na kasi busy. Diba? Sakyan mo na. Huwag mo nang kontrahin na busy, huwag ka na makipag-away. I-establish mo na pare-pareho tayo busy. Yun nga lang, dahil sa system niya, kahit busy ang lahat, may pumapasok na income. Minsan, ganun ka straightforward. Bro, lahat naman tayo busy. Kasi bakit? Una-una, pareho tayo nag-work. Siyempre, hindi mo naman pwede iwanan yung work. Ang maganda kasi, yung ginagawa namin project ng team ko, you can do it on top of your work. Na it will only require small amount of time lang na mga galing sa part mo. Basta consistent lang siya. Kaya ba deliver yun? Yes. Sige, ulitin nyo nga. Diba lahat naman tayo busy, diba? Lahat naman tayo busy. Yung mga ka-team ko, lahat kami dito sa business na to, sa opportunity papakita ko sa iyo, lahat din kami busy rin. Kasi normally lahat doon, may kanya-kanyang trabaho. May mga doktor, meron doon abogado, may engineer, may nagtatrabaho sa call center, panggabi yung buhay. Na ginagawa nila tuwing hapon yung business. So meaning, ang point dito is, kailangan mo makita yung sistema, saka mo sabihin kung busy ka o hindi. Tingnan mo to ano ba yung rule ng pag-invite? Di ba kailangan mo lang ma-set up yung appointment? Yes. So kailangan lahat ng bagay, ibenta mo sa kanya para pumunta lang siya. Kasi I believe, pag nagpunta na siya ng Royal, naka-attend ng RDP, napakausap mo, na-bridge mo ng maayos, tama mo ng maayos, sa tingin ko, wala namang taong hindi. Ngayon, pag sinagot ka pa rin busy, alibay na talaga yan. Na pwedeng wala lang silang pera pang business, etc. etc. Ngayon, kailangan mo rin alamin sa kausap mo na baka mamaya, ang problema pala niya, pera. Kasi yung busy, parang ako, for example, di ba nasa call center, imbitahan mo ako, di ba? Asabihin ko rin busy ako. Hindi ko sabihin wala akong pera kasi nakakahiya. Diba, framing negosyo tayo, papakita ko sa yung business, kapi tayo, papakita ko sa yung negosyo ginagawa ko ngayon. Sabihin ko, pare, busy ako eh. Bakit ko sinasabi yun? Kasi ayoko sabihin na wala akong pera kasi nakakahiya. So kailangan mong ungkatin yun through kwentuhan. Nakuha po. Ngayon kung
Sa tingin mong pera yung dahilan, bro, huwag kang matakot kasi wala naman tong kapital. Parang lakas ang loob ko, no? Sabihin walang kapital, no? Sino na dito yung nakapagsabi ng walang kapital yung business natin? Marami-rami rin, di ba? Bakit ko sinasabi walang kapital? Simple lang, bibili ka lang ng products eh. Tama? Bibili ka lang ng products. Ang maganda, hindi mo nga kailangan ibenta yung products na yun eh. Pwede mong gamitin yung pang sarili mo eh. Tama? So meaning, nag-personal purchase ka lang, kahit one account lang ha, ginamit mo yung products, may value kang nakuha, di ba? May negosyo ka pa. So meaning, yung negosyo ka, pwedeng mo tignan na libre eh. It comes with the package. Yes. So ngayon, syempre hindi ko ipapaliwanag ng gano'n di ba? Kasi nag-iimbita lang ako eh. Di ba? Ngayon bro, kung feeling mo pera yung dahilan na, hindi ka sisipot. Bro, huwag kang mag-alala, yung project na to, yung opportunity to, yung business na to, kahit anong tawag mo wala namang capital to. Tignan mo lang. Yes. Okay? Pwede mo. Pwede. Realistic ba yung sinasabi ko? Pwede mo ba siyang gamitin sa claim? Yun ang tanong ko sa inyo eh. Siyempre, pag isa na Nag-uusap lang tayo. Now, yung third bullet, ako kasi pag nag-imbita ko, ang ginagawa ko, umiikot lang ako sa mga bagay na to. Pera at oras. Kasi ito yung top 2 na pinaka-emotional sa mundong ito. Bakit yung iba walang oras kasi naghahanap ng pera? Hindi. Kasi, I'm not mocking wala akong sinasabi ko lang yung realidad. Okay? Bakit ako busy? Kasi meron akong hanap buhay. Na kailangan ko ng fixed income para sa pamilya ko. Tama? Now, bakit naman ako maraming time, tapos walang pera? Diba? Masakit din yun kasi pag marami akong time sa family ko, wala namang quality kasi walang pera. Or kulang yung pera. O sa empleyado naman na tamang balanse lang, may oras, may pera, pero limitado naman. Di ba emotional yung mga yun? Pag sinabi emotional, ano yung di ba yung feeling of, yung lacking ka, yung nakukulang, limitado. Di ba mahirap na pakiramdam yun? Pag nagpunta ka ng mall, simple lang, kasama ang anak mo, tapos pag may gusto yung anak mo, ano masabihin mo, pangit yan. Pangit yan. Lahat na nasa mall na makikita mo, pangit, ha? Pupunta lang tayo ng mall kasi mainit sa labas. Nakuha yung point? O kaya iniiwas mo sa mga, di ba, iniiwas mo sa mga toy store, di ba, iniiwas mo sa Jollibee, di ba? O, doon lang kayo sa garden, di ba? Hindi kong ganon. Kasi bakit? Tingnan mo, meron kang time pero wala kang pera, meaning kulang din yung walang quality ibibigay mo sa family mo. So meaning yung mga bagay na yun, it's emotionally mabigat siya, di ba? So yun yung pinipinpoint ko para nag-iimbita ako. Ngayon kaya pala mag-iimbita ka, tip ko lang sa inyo, huwag sanang text. Kasi pag text kasi, ito yung reason ko ba't di ako nag-iimbita ng text ha. Unang-una, paano pag walang load? Yung kausap mo. Pag hindi ka na-replyan, mag-panic ka na. Panic attack ka na yan, na iniisip mo kung ano iniisip mo, yung pala wala lang pala siyang load. Tama? Pangalawa, may load man siya, pag nag-text ka, it gives him or her time to think of her reply. Tapos, ang hirap mag-establish ng connection. Yung connection ba ng rapport sa text? Tapos, mahirap i-build up. Actually, puro nga siya disadvantage eh. Kaya mo lang siya ginagawa para mabilis. Kasi takot kang mag-imbita ng tawag talaga. Tama? Kaya ngayon, nag-imbita ka ba? Opo. Tinatawagan mo? Hindi po. Magkaiba yun. Para sa akin yung text kasi mahirap na pag-imbita talaga. It's suicidal eh. Kasi unang-una, wala ka sa spot na makakontrol mo yung conversation. Okay? Now, pag mag-imbita ka, it's either personal or through phone. Tatawag ka talaga. Ngayon, ang commonly na inibitahan ng mga tao, yung mga inner circle niya. Ano yung inner circle? Kasama sa work, ka-church mo, nakikita mo every Sunday, and yung mga madali mong imbitahan, tama? And I believe, lahat ng mga nandito, ang unang inimbitahan, kasama sa bahay. Tama? Sir, yung name mo? 2 weeks ka pa lang. Estudyante? Marami. Sino yung mga bago? Ito. Sabi niyo, alam mo ang technique para hindi ka tawagin ng speaker? Tignan mo lang. Ganyan ka lang, oh. Oo, yun ang technique. Yun ang ginagawa ko pag umattend ako ng mga training seminar. Palagi ako nag sa speaker. Hindi nila ako tinatawag. Ano name mo? Rhea? Ilang months ka na?
1 month, perfect. Ilan na yung invite mo? Ilan na yung invite mo? Nakita yung Royal, yung napresentahan mo? Isa! Ilan? Mga 10 na yung napresentahan mo? May kasama po. Pero na-invite mo sila, tapos nakita nila yung business, ilan na sumali? O ilan yung potential na sasali? Mga 3 or 4. Pwede na, sa 10, 3 or 4 sasali. Talaga lang, ha? Siguraduhin mo yung Rhea, ha? Now, tingnan mo, ha? Babalik lang ako dito, ha? May nakalimutan kasi ako sa prospect list, eh. Kailangan mo lang talaga pagdaanan yung prospect list. Kasi tingnan mo, ha? Sabi ni Rhea, ilan yung prospect list mo? May prospect list ka, di ba? Ilan yung nakalagay? May kasama. Mahigit 100, tapos 10 yung nagpunta. Hindi, ilan yung kinontak? Yung 10 ang kinontak mo? 10 pa lang yung kinontak mo sa 100? Hindi, so ilan yung kinontak mo sa 100? Ilan yung konti? Ha? Hindi, kumukuha tayo ng stats eh. 20 lang, yung tinext mo. Eh, tinawagan mo, whatever. 20, tapos 10 ang pumunta. Tapos 3 o 4 ang mag-join. Uy, mataas yan ha, na batting average ha. Hindi, kung totoo man yan ha, mataas yung batting average mo ha. Now, ganito mga kaibigan, bakit ako nagtatanong ng gano'n? Simple lang. Ang gusto ko maintindihan ninyo, kailangan mo talagang daanan yung prospect list mo para dumami yung pupunta para makita yung presentation mo. Tama? Kasi from there, doon mo mauhugot. For example, pag nag-goal setting ka, pag kumukuha ka ng targets mo, lahat yan nakasalalay sa dami ng kinausap mo at ng grupo mo. Tatandaan nyo ha, may goal set ka. May nag-goal set ka, naghahabol ka ng income mo for this month, hahabol ka ng executive. Kailangan alam mo yung activities ng network mo kung gaano karami yung nakakausap nyo. Hindi yung na-invite ha, yung ina-approach siya, meaning yung pinapresentahan ninyo. Para alam ninyo kung ilan yung potential na sasali. So meaning, yung prospect list is very, very important para doon nyo ibabase lahat ng imbitahan nyo eh. Nakuha yung point? Na kailangan mo lang talaga siyang daanan lahat, i-text lahat, tawagan lahat, kontakin lahat, para mapalabas mo yung number of pains na gusto mo for that month. At ang gusto ko dito, for example sabihin natin yung 4 sumali. Sabihin natin na 1 buwan pa lang si Rhea. Which means, ito yung network niya sa isang triad na account niya. For example, naka 7 accounts siya. Kahit maraming accounts yan. Pero sa 3 accounts niya, sigurado tatakbo na yan. Kasi bakit? Meron ng 4 na legs eh. Na from there, yung 4 mo na bago, pag yan, tinuruan mo mag-sponsor, etc. From that, di ba mag-isa ka lang? Ngayon 5 na kayo. Tama? Yes. 5 kayo na may prospect list na kailangan yung kumontak ng mga tao para mapalabas yung number na gusto nyo presentahan. Tapos lalabas yung number na gusto nyo mag-pay in. Maliwanag ba? Yes. Yung confused eh. Nakuha. So, ganun siya ka-importante. Ang maganda naman dito, tinan mo kung 100 yung pangalan ni Rhea, 4 yung napasali niya, ibig sabihin 4% lang talaga yung kailangan mong habulin. Kasi tignan mo yung pagiging mahirap kasi ng business, relative yan eh. Sa mindset mo. Ano yung point ko doon? Ang 4% success rate para sa akin, napakadali yan. Baliktarin ko, gawin ko 96%. Sige. Meaning yung 96 sa 100 dapat mag-pay in. Tapos sasabihin mo sa akin, mahirap. Friend, hindi nga sila pupunta eh. Imbita nga ako na imbita, hindi nga sila pupunta. Ituloy mo lang yan. Kasi sigurado naman may pupunta dyan. Kasi bakit ang dami yan eh? Kung kailangan, sige, sinabi mo na lahat ng script, sablay pa din. Ang ganda ng mindsetting mo, ang ganda ng value na binenta mo, sablay pa din. Kidnapin mo. Isama mo, itaktak mo dyan.
Kasi alam mo bakit? Bakit ako confident? Kapag dinala mo sila dito, nakita yung RDB, nakita yung Royal, nakita yung products, nakita yung mga kumikita dito, yung listahan, yung gold, yung bronze, yung silver, yung platinum, iba yung travel incentive, hindi pa sila maapektuhan nun kahit paano. So, ngayon ito lang yung gusto kong malaman nyo, ikaw at ng grupo mo, na kailangan mo lang daanan lahat to, siguradong makukuha mo yung 4 na gusto mo. Yun yung pinupunto ko. Okay, ngayon, pag mag-iimbita ka, balik tayo sa value ang kailangan mong ibenta sa kanila, hindi naman yung talaga yung pwede nilang kitain eh. Kung hindi mag-focus kayo, doon sa pwedeng mabigay ng perang yon sa buhay nila. Huwag yung amount. Kasi para sa akin ang 1,000 pesos sa ang 10,000 pesos, pareho naman pera yan eh. Di ba? Para sa iba, malaki ng 1,000. Pero sa iba, bara yan. Tama? Sa iba, malaki ang 10,000. Sa iba naman, maliit yan. Ang 100,000, sa iba, sobrang laki na yan. Sa iba, maliit lang. Tama? So para wala nang ganung, huwag tayo masyado maging figure-oriented. Kung hindi, yung kaya nyo ibigay na value sa kinakausap mong tao. So ano yung value na yung framing? Pag pera kasi, ang binibigay ko, savings. Or something na extra. Dagdag ba? Para kasi pag meron kang inaasahan na extra na income na mga galing sa racket mo sa labas, di ba it feels good? Kasi alam mo kung bakit? For example, ang sahod mo, 20,000, may extra kang 20,000 din sa Royal, hindi ba malaking pera na rin yun? Huwag mo tayong tumalun sa mga milyong-milyong kitaan doon muna sa mga maliliit na habang binibuild mo yung business mo, kinikita mo yung perang yun, hindi ba pag sweldo, pag kung lalabas na yung Samsung Galaxy S4, di ba meron ka ng tipong hindi mo na siya pag-isipan? Kasi bakit? Meron ka namang pera, 2 buwan mo lang sa Royal, o ibili mo na yung cellphone na yun, tama? So doon ako nag-focus. Or sa oras naman na family, oras mo para sa mga hobbies mo, or travel. Ang call center, paano mo imbitahan? May nagtrabaho ba sa call center dito? Wala? Hanggang ngayon? Anong kultura sa call center? Fast-paced. Fast-paced environment, tapos yung mga tao, di ba malalaki ang sweldo kahit paano kung kumpara mo sa labas? Pero wala silang naiipon, tama? So ngayon, ito opinion ko lang to. Nung nasa call center ako, 4 years ako sa call center, kina-part-time ko network marketing. Isa lang napansin ko pag sweldo, mabilis maubos. Tama? Tapos inom yan, gagastos, nag-Starbucks. Pag malapit na yung sahod, 3 in 1 na lang. Di totoo yun, ganun yun eh. Wala talagang ano talaga, ubos ko talaga, kukubos. Pag nag-shopping, shop till you drop talaga. Ngayon, sabi ko, anong bibenta ko sa kanilang value? Savings? O something extra? Mas maganda ko something extra, di ba? Pero hindi pa rin, feeling kasi nila, ang laki na ng sahod nila. Tapos yung time, wala naman silang element of time eh. Wala nga silang pakialam sa oras eh. Basta doon lang sila, ini-enjoy nila yung malaking sahod, tama? So ngayon, ang ginawa ko, doon ako sa travel nag-focus. Kasi lahat ng tao sa call center gusto mag-travel, lalo na pag libre. Tama? Hindi, pasin mo na lang sa mga kakilala mo sa call center, sa Facebook nila, sigurado ako, meron silang pictures doon ng mga trip nila. Hindi kung nasa office pa lang, paalis pa lang sila, may picture na, di ba? Pinipicture na yung sarili. Nasa airport, pipicturean, tapos sa bintana ng aeroplano, di ba? Nakaganon pa. Di ba? Tapos sa resort, nasa ganyang lugar, tapos pabalik, di ba? Tapos bukas, pasok na, di ba? Back to reality na, tama? Kaya syempre, yun ang gusto nilang buhay. So minsan, yun din ang binibigay ko sa kanila. Paano? For example, di ba? Pag nag-imbita kasi ako, ang ginagawa ko, ang hina-highlight ko mga words, tatandaan nyo Andala, titignan ko muna yung kodigo ko, baka yan. Second slide tayo. Huwag muna kayong kumopya, magkatagal tayo dyan. Ang pwede mong gamitin, project, pwede rin business. Okay? Huwag nyo gagamitin yung word na sideline, racket. Kasi bakit? Mukha kasing maliit yung ginagawa mo, tapos mukha pa siyang illegal. Racket Nakuha? Sa kausap ko, minsan business, minsan project. Pag yung tao, feeling ko, takot sa negosyo, walang pera, alam mo yung ganun, basta yung walang experience, ang ginagamit kong word project, para magaan lang yung dating.
Okay, tapos, ang pangalawa kong ina-highlight, yung team. Bakit team? Ma-establish mo man yung credibility mo o hindi. Pag meron kang team, pag parte ka ng team, collective ang team, di ba? Marami. So meaning, hindi niya pwede question kagad yun. Kasi marami kayong pinag-question niya eh. Tama? So paano tumatakbo yung script? O, didiretsuhin ko na. Yung pangatlo, yung value. Paano ko binibuild yung value? Gumagamit ako ng phrase na common goal. Uy, minsan nag-eksperimento ako sa chat, gumagana to sa chat. Sa chat lang. Sa chat kasi ano yan eh, yung pag, mabilis na yung conversation sa chat, di ba? Sa text kasi matagal talaga, lalo na pag walang load. Pag project, ito na sabihin ko yung approach ko, for example, di ba si Girlie, ka-office mate ko siya. Office mate ko siya, tapos kasama ko siya araw-araw, nakikita ko siya araw-araw. Siyempre, pwede kasi rumekta na ako kagad dun sa message ko, di ba? Tama? O yung scenario na ka-opisina ko siya, pero hindi naman kami nag-uusap. May ganun, di ba? Iba-iba yan. So, anong gusto nyo? Ha? Yung hindi mo kinakausap, tapos bigla mo kakausapin. Ang hirap nun, di ba? Ngayon, hindi yung kabatilan mo lang yung, oy, di ba? Ganun lang, di ba? Oy, di ba? Girlie, pag si Girlie, for example, syempre, nakita ko yan over lunch or over panalubrik ka sa labas, whatever, makikipag-kumustahan muna ako sa kanya. Ang department ka, matagal ka na ba dito, ganito? Alam mo yung ganun? Pwede ko kumustahin yung work niya, kasi hindi ko naman siya ka-close, di ba? Pero pag ka-close mo yan, huwag mo kumustahin yung work, di ba? Kasi ka-close mo nga eh, alam mo yung trabaho niya, alam mo yung load niya, etc. Ngayon, huwag ka masyadong mag-stick. Gawin mo lang format yung form. Alam mo yung form, di ba? Pero huwag mo siya masyadong iisipin para ma-ease yung pressure. Kasi bakit? Ang tendency kasi, pag iniisip mo yung form, alam mo yung parang naging robotic ka na. At to the point na, kumusta yung magulang mo? Talaga? Alam mo, parang, occupation, di ba? Parang, tas bigyan mo ka, bigla talagang nabuhay ulit, di ba? Kumusta yung trabaho mo? Ikatabi mo sa opisina, di ba? Alam mo, parang wala sa lugar. Kaya para maiwasan na yun, ito lang yung mindset na simple. Kunwari, nakipagkwentuhan ka lang sa kaibigan mo. Actually, hindi naman siya kunwari. Talaga, parang nakipagkwentuhan ka lang naman, di ba? Ngayon, pag nakipagkwentuhan ka ba sa kaibigan mo, di ba excited ka? Tapos, more or less, chismis yung pinag-uusapan, buhay na ganito, ganyan, di ba? Dapat ganun lang yung mindset mo para mawala yung pressure. Nakukuha po? Ngayon, pwede ako pumasok agad sa message na, uy, alam mo ba, medyo busy ako lately kasi involved ako ngayon sa isang project with a team of people. Nakuha? Involved ako sa isang project with a team of people. Ngayon, kung mas gamay mo ang word na business, bahala ka. Kasi huwag mo lang sabihin yung racket sa sideline, parang awa mo na, ha? Simple lang. Simpleng kwentuhan lang. Meron kasi akong ginagawa with a team of people. See? Ganun siya ka-flexible. Ang kailangan yung palabasin, ito yung point, ha? Ito yung unang, dito ka mag-focus eh. Ito. Yung value. Okay? Ito yung script. Nakuha? Now, with a team of people, Girlie, itong team na to, marami din call center dito, marami din nurses. For example, nasa hospital kami, diba, marami din mga registered nurse dito. Sobrang dami ng tao sa team na to, yung mga ka-team ko. So, ang tawag mo sa mga ka-team mo, mga kasama mo, ka-team. Bakit? Kasi kung close kayo sobra ni Girlie, babarahin ka lang yan eh. Tama? Pero deep inside, pag alam niyang meron kang part ka ng isang malaking project with a team of people, di ba mawawala na yung ano kayong ginagawa nito? At sino kaya yung mga ka-team nito? Tapos mukhang big time yung dating, di ba? Nakuha. Tapos, ang common goal namin, Girlie, is, for example, si Girlie, ang basa ko sa kanya, masave na tao. Pero alam kong limitado yung income. So, ang hirap mag-save. Tama? Ang i-build up ko sa kanya, ang common goal namin, Girlie, is magkaroon ng accumulated savings of 200,000 pesos this year. So, Girlie, April pala ngayon, project ng team namin for the next 9 months, i-build up yung amount na yun para savings namin going to next year. Bakit? Sige, ano ang iniisip ninyo? I-share nyo sa akin. Masyado bang scripted?
eh ano. Hindi, kwentuhan lang siya, di ba? Ang ginagawa ng team namin, ang common goal ng team namin ay mag-travel next year sa Las Vegas, sa Los Angeles, saka sa Hawaii, na ang mag-fund ng travel namin ay yung project namin. And napagkasunduan ng team namin na pumunta sa lugar na yun. Hindi mo yung travel incentive natin? Ano ba yung next after nun? Ha? Ha? Anong paway? Sa Ilocos yun eh. Ha? Hawaii. Sabi ko Hawaii, di ba? Now, nakuha niyo ba yung sabi ko? Yes. Natatakot kasi ako sa, ano nyo, no reaction. Dito lang kailan sa akin, no? Magulo. Hindi, ganito lang ha. Yung script ko kasi, nahati lang sa tatlo. Ang highlight ko dito, yung project, ito syempre yung mga kwentuhan pa na. Hindi ko nalilista yung kwentuhan, di ba? Kasi yung kwentuhan mo, ayaw kasing meron kayong inisip na script sa kwentuhan. Kasi bakit? Pag nalipagkwentuhan ka ba sa kaibigan mo, may script ba? Wala, di ba? You're just being you. Tapos kwentuhan lang kayo. Tapos papasok lang yan na, uy, alam mo ba? Gagano'n ka lang naman eh, di ba? Yun yung pang-segue mo lang. Para hindi masyadong pressure, para magaan. Hindi yung, kasi kanina parang may gustong sabihin sa'yo eh. Diba? parang low ka, parang ginawa nyo pala yung 15 minutes na kwentuhan natin, na small talk natin, meron ka pala ibibenta sa akin. Diba? So, alam mo ba? Gagano'n ka lang, parang, gets mo? Ate? Ano pang maguloy? Pag magpapasok, na may project kami, na I'm with a team of people, na meron kami ginagawang project, kahit anong mauna. Basta muli yung common goal. Kasi ito yung gusto mo mag-stick sa kanya. Tapos ang maganda pa doon sa travel namin, kunwari, really, doon sa travel namin, funded na siya ng project namin. Tapos yung pocket money, funded din ng project. Eh syempre, ang gusto namin pocket money, around 100 to 200,000 din. Para pang shopping money namin yun. Hindi, dalawa lang interpretation ko dyan ha. You're asking me kung yung talagang sinasabi ko or you're asking as a prospect? Kung may truth na sabi mo ay mag-packing money nyo yan sa yan. Oo, of course. Hindi pa lang. Siyempre, royal po, di ba? Ay, ganito, para pumalinaw, ha? Hindi na kasi na. Sa royal po, of course, sa royal magagaling yung travel incentive muna. Siyempre, alam nga naman sabihin ko ay girly na, huy, may travel incentive kami. Anong pakialam niya ron, di ba? Di ba, the word incentive pa lang, it's a no-no na. Kasi bakit? Nakaka-pressure na kagad. Ibig sabihin, meron kang kailangan i-fulfill, di ba? Eh sabihin kong ipa-fund siya. Kasi hindi mo pa lang pinapaliwanag yung business eh. Di ba? Ngayon ang point ko, hindi na naman tayo nagsisinungaling. Kasi bakit? Ipa-fund naman talaga ng royal yan eh. Ngayon, yung pocket money mo, kasama magagaling. Siyempre, hindi naman bibigay ng royal yun kasama sa travel incentive. Kundi sa commissions magagaling. Tama, ma'am, nakuha mo? Yes. Diba? Pero syempre, pag nag-iimbita ka, huwag mo papaliwanag yung gano'n, di ba? Nakuha ko yung point. So, ngayon, dito lang yan papasok. Itong first phase, tapos yung second phase. Di ba? Ano yung third phase, Prewin? Yung, ano? Yung hindi. Nilalahat ko muna. Ito yung first case, dito ako nangagaling muna, iisipin ko muna kung ano balik yung bibenta ko. Then yung script ko, itong 1, 2, 3, di ba? Ano yung pangatlong case? Nung usapan namin. O, syempre, hindi mo pwedeng introduce yung business kung hindi, depende lahat yung sa reaksyon niya, tama? O, yung interest niya. O, paano ba yan? Kung paano ba yan ang tanong, ideal yun. Di ba? Meaning, yung purpose ng lahat ng ginawa mo, nakuha mo. Eh, paano pag hindi na sinagot?
Anong pwede isagot? Hindi ka mo ni-help me kasi kayo nasa field eh. Hindi ako lahat ng sagot nakuha ko na. Gusto ko magaling lang sa inyo. Pag-isipan ko, wala pa nga akong pinapakita, pag-isipan mo na. Pwede pag in-ignore ka, in-ignore ka? Paano ignore? Kaya lang siya. Kasi maybe, interesado siya or hindi may reaction na. So ano ka talaga? Hindi, pero grabe naman walang reaksyon. Di pa naman ako nakamit ng walang reaksyon. Yung parang ganyan lang siya. Napaka-passive. Positive yun? Hindi. Positive yung script natin, di ba? Pero yung reaction ng tao hinahabol natin dito. Kasi alam mo kung bakit ko ginawa itong script na to, para may guide tayong lahat. Pero ni-explain ko kung paano yung foundation niya para you can make your own scripting din. Bakit mo kailangan ng own scripting? Hindi para mabukhang scripted ka kung hindi guide mo to. Para hindi ka mag-buckle. Kasi bakit? Kapag nag-buckle ka kasi, pag nagkikwento ka about Royal, about the products, mukha kasi hindi confident. Yun lang ibig sabihin nun. Hindi mo pwedeng idahilan na bago ka, o luma ka na, o hindi ka umati ng training. Basta pag nag-deliver ka ng script sa prospect mo, dapat dire-diretso yan. Kaya in-explain ko yung foundation niya para ma-internalize to siya na kayo mismo yung gagawa ng script na bagay sa inyo. Okay? Ngayon yung reaction, pwede kasing ano ba yan? Paano ba yan? Yun yung mga gusto natin makuha sagot. Eh, paano kang sagot? Networking yan, no? Di ba, ang ganda-ganda ng build-up mo, which is, okay lang. Kasi bakit? Ano sa sagot mo? Mabuti naman, alam mo na sumagot kayo, di ba? Kasi yung bisita po natin, nung Friday, wala siya dito, no? Wala. Para tuwang-tuwa kayo, no? O hindi, ang kulit lang niya, pero okay naman siya. Bibo nga bibo. Wala lang sa lugar. Hindi, pero okay siya. Yung nakaupo dito, sabi niya kasi, sort of. Diba? Huwag po tayong ganun kasi unang-una, nag-isinungaling tayo pag ganun. Ang isasagot mo lang, isang matinding yes, na may kasunod na maraming paliwanag. Pero hindi paliwanag na, yes, pero dito scam ha. Kung iniisip mong scam to, nagkakamali ka, dito scam. Diba? Huwag ganun. Yes, this is network marketing. Nabakal tuloy ako. Girlie, alam mo ba kung bakit ako nandito? Simple lang. Kasi I fell in love with the system. Kanong una, ang reaction ko, networking yan, gumaganon ka pa, di ba? Pero nung nakita ko, na ang networking pala, may sistema. It has a system. Tapos ang maganda pa, wala ka halos ilalabas na capital, malaki yung potential income, and walang overhead expenses. Hindi, huwag mo sabihin no quota. Ako never kong sinasabi ang no quota kasi medyo, di ba meron pa rin naman tayong quota eh? Di ba? Kung titignan mo. Pwede mong bigyan yung sarili mo ng quota. Pero huwag mo masyadong i-highlight yung no quota kasi di ba unang-una, network marketing kasi sa channel sell goods and services, di ba? Di ba may quota tayo sa unilevel sa multilevel? Tama? Kaya hanggat maaari, huwag mo sabihin no quota. Huwag mo na pag-usapan yung quota kasi ano na yun eh, part na yun ng RDP. Ang point lang dito, hina-highlight ko lang yung network marketing in a nutshell. Yung mabilis lang na paliwanag, na ang ginamit ko mga words, yung mai-entice siya. Tingnan mo to Kung mapapansin mo kasi, yung pinapaliwanag ko sa inyo is all about precision. Ano yung sabihin ng precision? Konting words lang yung sinasabi ko. Siyempre mukhang madami kasi pinapaliwanag ko, di ba? Pero pag di-deliver ko naman, mahigsi lang siya kung titignan mo eh. Pero sakto sa gustong marinig nung kausap ko. Kasi bakit? Alam mo, girlie, na-in-love ako sa network marketing, it's because of the system. Kasi unang-una, hindi mo kailangan maging magaling, masipag, maraming kakilala. Tingnan mo sa kwento ko, yun yung mga arguments sa isip niya eh. Tama? So doon pa lang sa pag-i-invite ko, kinukontra ko na lahat. Hindi naman kinukontra, sinasalubong ko na lahat ng mga rebuttal niya. Yung mga posibleng isagot niya sa akin ng mga alibay niya. At ang maganda rito, girlie, wala halos kapital. Kasi bibili ka lang ng product, at ang maganda yung product, sobrang ganda, pwede mong gamitin, tapos sobrang laki ng potential income. Kaya nga, di ba sabi ko sa'yo, lahat ng mga
travel namin funded by the business. Kasi kung titignan mo, kahit walang travel incentive, walang travel incentive ang Royal, di ba? Sa income mo sa Royal, makapag-travel ka? Yes. Sino pumondo nun? E di komisyon. Saan nagaling komisyon? Ano yung Royal? Di ba yung project mo? Nakuha? So ngayon, kung titignan mo, sobrang laki na potential income, tapos kung negosyante yung kausap mo, i-highlight mo yung overhead expenses, halos wala. Kasi pamasahe lang, saka load lang ang kailangan mo para i-build yung business mo. Now, you have to show that confidence kasi yun ang binibenta mo eh. Remember, ang binibenta mo sa tao, yung kredibilidad mo. Tama? Pupunta yan because they believe you. Na pwedeng na-arouse mo yung curiosity nila. Hindi yung sexuality, ha? Baka inunahan ko na kayo, ha? May sumagot na kasi niyan. Yung business mo, tignan mo, na-build up mo yung business mo. Alam mo ba, pwede mo kasing sundutan na. Marami kasi akong pansundot sa Yes, This is Network Marketing. Alam mo ba, girlie, napansin ko, maraming negosyante ngayon, they're looking into network marketing as one of their options in business. Kasi alam mo sa negosyo ngayon, sobrang hirap ng competition. Sa network marketing kasi wala. Tingnan mo sobrang... Hindi ba kayo nagulat sa sinabi ko na walang competition sa network marketing? Ha? Sabi niya ating kita, meron, no? Tingnan mo meron akong network ng tao. Kunwari, 100 lang to. Itong 100 na to, kasama ko, 101 kami, di ba? Lalapitan namin yung mga kakilala namin para magbenta ng produkto. Tama mali? Ikumpara mo sa sitwasyon ng mga traditional business people na nasa stante yung produkto niya. Nakaw mo ba yung point ko? Kunwari, Skyflakes, katabi niya yung sunflower ba yun? Na biscuits, di ba? O Magic Flakes yun, di ba? Nas yung tao, pupunta sa supermarket, mamimili o hindi? Pag ako, lumapit sa kakilala, ako na lang. Pero ba siya pagpipilian? Wala, Royal lang. Mamimili lang siya kung anong product sa Royal. O may competition o wala? Sa iba, nilapitan, alam mo bang nilapitan siya ng iba? Nakuha niyo yung point ko? Kasi parang lumalabas kasi, di pagka-pilosopo yung sagot ko, di ba? Pero kung titignan mo, may logic naman eh. Kasi tignan mo, hindi naman talaga tayong competition with other companies eh. Kahit network marketing pa yan. That's ako lang to Ang tingin ko lang, grupo ko, Royal. Wala nang iba. Kasi bakit? Pag nag-training ba ako sa grupo ko, di-discuss ko ba yung produkto na ibang kumpanya, pag-ano lang yung kalamang, ano yung expression. Wala namang ganun eh. Basta ang bottom line lang, ito yung pinakamagandang vitamin C sa buong mundo. Tapos, ay pag lumapit dito ako, for example, titanin mo, Ara, kay Tita Ara lumapit ako, di ba? Kasabihin ko ba sa wala na ako papaliwan ng ibang vitamin C, Royal C lang. Ako ano yung point? Hindi naman ako yung tipong Energon C, na dito sa stante na may katabing sikon lahat, di ba? Nakuha yung point ng mga traditional companies. So in network marketing, nag-eliminate yung competition. So ngayon, in business, ang kinakatakutan ng mga negosyante, bukod sa competition, yung overhead expenses na kailangan nilang pataasin yung kanilang gross income para yung overhead expenses malagpasan. Di ba? Nalagpasan, di ba? E paano pag hindi nalagpasan? Lugi. Eh sa network marketing, unang-una, nagsimula ka ng walang kapital, wala ka pang overhead. Kaya ang tawag ni Robert Kiyosaki sa network marketing, the perfect business eh. Di ba? Kasi it's because of these concepts. So ngayon, yung kodigo mo, ano yung kodigo mo? Iyan lang. Oh, hirap ba memorize? Hindi, syempre, sa una mahirap. Diba? Pero pag palagi mong inuulit-ulit yan, madali na yan. Parang, ano na yan, nature mo na, nalalabas sa bibig mo yan. And syempre, kung network marketing, ganun ang pagkakaintindi mo sa kanya, kailangan mo ba siyang i-memorize? Parang, ano yun, nasa radio station yun ha? Kailangan ko ba i-memorize yan? Kailangan mo ba i-memorize yan? Hindi
Di ba hindi na? Kasi yun ang pagkakaintindi ko sa network marketing eh. Sinishare ko lang sa inyo. Ngayon, pag hindi pa rin ganyan yung tingin mo sa network marketing, paano mo siya tignan? Recruit. Eh syempre, kung benta-benta, recruit yung mindset mo, sige nga mag-imbita ka with that kind of mindset. Kumbaga, pinapahirapan mo yung sarili mo eh. Ikaw lang ang nagpapahirap mismo sa sarili mo. Nakuha? So ako, binibenta ko lang yung mga ideas na to para i-meet niya ako, para mapakita yung RDP sa kanya. Kasi tingnan mo pa lang ha, the moment na sinabi mo pa lang na wala halos kapital, hindi ba siya magiging interesado? O tapos nakita yung 12. Diba? Ito yung kinakatakutan mo, nakita yung 12. Hindi naman kapital yun eh. Bibili ka lang ng products eh. Eh di benta mo, kung talagang gusto bumalik yung 12 mo, yun nga lang, pag pinenta mo yan, paano mo matusubukan yung produkto? Paano kung bibili sa pinasok mo? Kaya nga may package kami. Kasi unang-unang purpose yan para gamitin mo. Yung pangalawa, pangatlong package mo, yun ibibenta mo. Bottom line, maglabas ka man ng 100,000, 100,000 kapalit ng products. Nakuha yung point? Yes. Siyempre, pag 100,000, kapital na yung tawag doon ha. Pero pag isang package, dalawang package lang, para sa akin, hindi pa rin siya kapital kasi it's for personal use lang eh. Para ka lang nag-shopping. Para ka lang, hindi parang bumili ka lang talaga ng produkto ang gagamitin mo na may kasamang negosyo. Pero pag siyempre, pag 3 accounts na, 7 accounts na, yung kapital na yung tawag doon. But parents never use the word investment ha. Hindi po tayo investment company. We are a retail company na ang compensation model natin is network marketing. Multi-level marketing. Nakuha po? Yes. A question. Sabi niya, oh. Sige, ate mamaya, usap tayo, ha? Okay, now. Yung products, paano ko siya binibuild up? Yung products kasi namin, depende ka, para sa akin ganito paano papaliwanag ka, huwag papaliwanag yung pa-isa-isa product, lahatin mo siya. In a way na, alam mo bro, bakit ako pumasok dito? It's because of the product positioning ng company. Ano ibig sabihin ng product positioning? Na yung products namin, nakaposition siya in a way na meron ng need sa market. Kasi bakit? We're tapping into people na may health condition or yung mga tao gustong umiwas sa sakit. Sabi na dito, nakuha yung point ko? Yung product positioning namin, naka-position yan, kasi bakit? Nag-tap kasi yan sa mga tao, meron ng mga health condition or sa mga gusto umiwas, which is very, very big, which is a very, very big market. Ano ibig sabihin nun? Really, ilan ang kilala mo may high blood? Sumagot ka. Ano yung madami? Ilan? Mga ilan? 10 lang muna. Pwedeng 10. Na 10 yun, pwedeng 5 kagad yung customer mo. Tama? Ilan ang kilala mo gusto mong kaputi? Ilan ang kilala mo gusto mong mayat? 4. Isip ko na ba? Ngayon, girlie, is it safe to say na lahat ng kilala mo gustong bumata? They wanna look younger, fresher? Di ba more beautiful? More handsome? Safe bang sabihin yun? Girlie? Ibig sabihin, ganun kalaki yung business na papasukin natin. Tingnan mo ang galing sa kanya yung sagot. Hindi na pwedeng baliktad yung sinabi ko. Galing sa kanya eh. Di ba tinanong ko siya kung ilan? Ibig sabihin, yung establish ko doon, malaki ba yung market niya? Yes. Ready market na ba siya? Yes. Meron na bang ready need? Yes. Tatap na lang namin, no? Really, yun yung ginagawa namin project. Hindi kami pumapasok sa isang negosyo na maghahanap pa kami ng customers. Gusto namin, andyan na. Tatap na lang namin. Yes. Yes. Okay. Masyado bang technical? Hindi kasi ang point ko lang, ito yung pala yung sinasabi, bumubuka yung bibig natin sa network marketing, tama? The more na bumubuka yung bibig mo, madalas bumubuka yan, ibig sabihin marami ang kausap, tama? Ngayon, ayaw kasi mangyari, masayang yung pagbuka ng bibig nyo. Ang gusto ko, we work with precision, na lahat ng sinasabi natin, isa lang yung pupuntahan, mapalaki yung business natin. Tama? Ngayon, pag nagukulang ka doon,
Ano rin yan eh, mapapansin mo rin, doon sa mga sinasabi mo, kung lalaki yung business mo, hindi eh. Iba ang bottom line kasi binibenta mo yung, sa tao yung network marketing, yung ginagawa mo yung project mo. Yun ang binibenta mo sa kanila, kaya kailangan nilang puntahan yan. Ngayon, pag ginigisto ka nila, network marketing ba? Oo, ang dami ko lang pinaliwanag sa inyo eh. Diba, nasagot, diba? Na alam mo ba, girlie, lahat ng business authors ngayon sa US, hindi pala lahat, most of them, Robert Kiyosaki, Donald Trump, diba? Kung hindi niya kilala yung mga pinag-asabi mo, mag-isip ka ng ibang author. Ngayon, ang ginagamit ko, pag hindi pa rin kilala si Bill Gates, yung chicken soup for the soul, sigurado nakita yung, ito, nakadaan ka na ba National Bookstore, ati? Oo, napansin ko ba na meron dong libro, Chicken Soup for the Soul, for teens, for mothers, for lahat. Sa tingin ko, oo naman, kahit pa paano, di ba? Yung authors doon, si Jack Canfield, saka si Mark Victor Hansen, they're promoting network marketing like crazy. Bakit? Simple lang. Girlie, babalik ulit ako sinabi ko sa iyo kanina, it's because of the system. And if you want to get into business na wala kang capital, network marketing is the solution. And girlie, itong project na ito, hindi naman namin ginagawa ito dahil network marketing siya o dahil hindi siya network marketing. Ginagawa namin itong project na ito, it's because of our common goal, which is savings. O ha? Bumalik ulit ako sa value. Kailangan alam mo paglaruan yung script eh. Remember hindi po siya, kumbaga, ano ba tawag doon? Flexible siya. Hindi siya yung talagang ayan na. Flexible siya, it's up to you paano mo siya gagamitin their own advantage. Ano ba? May sense ba? Yes! Sige, kung may kumontra na ngayon. Rhea, ba't gumunot yung noo mo kanina? Mabilis? Sige. Babag. Anong part yung hindi mo naintindihan? Alam mo bakit ako mabilis bang, nag-English ako? Parang hindi nyo malata yung wrong grammar. Anong part doon? Kasi I believe English lang yung sinabi ko eh. Hindi, joke lang. Mamaya na lang mamaya na lang. Pag hindi mo naintindihan, tanong mo yung katabi mo. Mukha nyo naintindihan mo, di ba? Hindi din. Okay, so, malinaw tayo sa script natin. Basta gusto ko mangyari, huwag niyong gawing robotic, flexible lang. Ngayon sa una, at dapat na kita, mahirap yan. Kasi wala namang bagay na madali sa umpisa. Tama? Kasi pag nadalian ka, matakot ka, ha? Matakot ka pag madali yan. Oo, ha? Yung words to use and avoid, nabanggit ko na kung yung mga dapat sabihin saka hindi, ha? Hinighlight ko na yung mga words na paglalaroan natin. Na doon tayo iikot, natatatak sa isip natin. Diba? Ang gusto ko kasi mangyari, emotional yung dating mo. Kasi bakit? Pag umuwi yan sa bahay, nag-imbita ka pa lang, ha? Nag-imbita ka pa lang, hindi ka pa ng RDP. Pwede marami ka sinabi about network marketing, pwede hindi ma-retain sa utak niya. Tama? Pero isa lang na sigurado ko, ma-retain to sa isip niya. Kasi bakit? Importante sa kanya to. At pag narinig savings, 200,000, ginagawa ko siyang visual. In a way na gusto ko iparamdam sa kanya yung feeling na, alam mo yung after this year, may 200,000 ka sa bangko. Na last year, wala naman eh. Diba? Parang in a way, hinihipnotize ko na siya. Pero hindi lang halata. Ha? Product or business approach. I-assess niyo yung prospects niyo. Kung medyo, basta ganito, pag medyo hesitant ka, products ang gawin mo. Ha? Na depende yung sa need ng tao. Huwag mo siyang bebentahan na. Hindi mo siya ibentahan mo siya, kundi products yung yung muna. Mabilis na ka magsalita, no? Yung products muna, ang unahin mo para makuha yung interest niya for business, hindi para bentahan. Yung pagbebenta, worst comes to worst lang yun, pag ayaw niya, bentahan mo. Para may retail, para hindi sayang yung laway mo, para gano'n ang retail profit. Okay? Sponsoring. Malinaw guys, inviting? Yes. Ang inviting po, tandaan niyo ano yan, ang gusto ko ma-develop yung skill, yung paggamay sa tao. Kasi iba-iba ang approach sa tao, kasi iba-iba ang personality nila. Hindi mo kayo matuturuan ng generic na script. Actually, for me, medyo generic na nga yan eh. Mamimili ka na lang kung anong
value yung ibenta mo, hobbies ba, kasi bakit lahat ng kasama mo, puro drug racer. Nakuha yung point? Yun yung circle mo eh, hindi yun yung ibenta mo. O lahat yung photographer, lahat yung nagbibilyar, nakuha yung lahat yung kakasino, yun yung ibenta mo. Nakuha? Kasi lahat naman to, shoot naman sa karamihan ng tao. And I believe naman, ang travel, wala naman sigurong taong ayaw mag-travel, di ba? Yes. So ito mga to, for me, generic na rin siya eh. Kasi delivery mo na lang ng lahat. Okay? Nahimay ko ba ng maayos? Yes. Okay, good. May naman kasi yung pwede sabihin no eh. Di ba parang, maganda ba yung negosyo? Hindi. Hindi nga eh, di ba? Di ba, kaya ang sagot ko, ang palaging closing ko, Ate Ara, I'm very, very sure gusto mo yung business, right? Di ba? Hindi pwedeng, maganda ba? Okay lang. And what to do after the sign-up process? Now, di ba sa sponsoring, wala itong pinagkaiba sa, alam mo yung Alcoholics Anonymous? Yung alcoholic ka, di ba may support group ka? Bakit i-sponsoran ka dun? For example, ako alcoholic ako, di ba? Si Girlie, i-sponsoran niya ako maging part ng support group nila for the purpose of what? Ha? Hindi, para maging sober ako, para makaalis na ako sa bisyo ko, na pagiging lasenggo. Tama? Di ba word na sponsor mabigat? Lahat po ba sponsor na rito? Lahat po ba sponsor na? Yes. So lahat may downlines na? Yes. So ibig sabihin, sponsor ka na. O good news po, dyan po nagsisimula ang totoong trabaho. Ha? Hindi po talaga dun sa RDP. Simple lang po. Di ba mag-sponsor ka ng isang taong alcoholic? Di ba gagawin mo ang lahat para umiwas siya sa pag-inom? Titignan mo yung activities niya, pangingimasukan mo na yung personal na buhay niya, tama? Simple lang, para alam mo yung ginagawa niya, yung routine niya, para maiwasan na uminom siya for the next 6 months to a year hanggang mawala na sa sistema ng alak. Ang network marketing, walang pinagaiba ganun din. Mabigat ang word na sponsor. Para lang po malaman nyo yung sponsor na pinilapan mo, mabigat ang responsibilidad mo doon. Kasi bakit? Buhay ng taong nakataya. Ang biruan nga namin dati sa grupo ko hindi ka pwede magpahinga. Yung pahinga kasi marami namang pahinga. Hindi ako pwede magpahinga hanggang yung grupo ko hindi pa okay. Kasi bakit? Buhay kasi yung nakataya. Yung pagkain nila sa lamesahan. Ganun katindi yung tingin ko sa network marketing as being the sponsor, ikaw yung in charge sa kanya sa pagpasok niya sa Royal. Yung success niya, nakadepende rin sa'yo. Nakadepende rin sa'yo. Meaning, meron din dapat siyang part. So ngayon, pag dinawin ko yan, tingnan mo ang bottom line kasi dyan, after the sign-up process, anong gagawin? Para sa akin ito na yung tingin ko sa network marketing. Mabilis magpa-sign up. Mabilis mag-pay in. Tama mali? Pero after nun, anong gagawin? Mahirap i-sustain. Yun yung tamang sagot eh. Yung sustain, alam mo yung utak ko na una talaga sa bibig ko eh. Relax ha. Diba, sabi ko sa inyo sa training, sustainable income ang gusto natin, di ba? Yes. From the word itself, mahirap kasi yan. Kasi alam mo kung bakit? Yan yung, di ba sa traditional business, di ba, ang negosyo mo, okay yan, tumatakbo yan, kahit wala ka, tama? Ibig sabihin, sustainable income yun. Pero, before mo nakuha yung stage na yun, nahirapan ka ba? Yes. Binilid mo siya, di ba, from scratch. Lalo na pag-trad business. Kung franchising, binili mo yung sistema, pero naglabas ka naman ng katakot-takot na pera, tama? In network marketing, ang pinakamagandang part, maliit ang capital mo, malaki potential income. Pero, nevertheless, mahirap pa din gawin sustainable. Kasi ba sinabi kong madali ito, matakot din kayo. Kasi niloloko ko lang kayo, ha? Yun yung point doon. Sustainable nga, ibig sabihin, mahirap i-sustain yung downlines. To keep them going, to keep them what? Ha? Active. Oh, good news. Yung pagiging active niyan, nakasalalay, ito, remember this, ha? Tatandaan nyo to. Balik nga, bulol yung mic, bulol. Yung pagiging active, nakasalalay yan sa inyo. Wala nang iba.
Okay? Ito yung magandang part. Pag ginawa mo na lahat ng dapat mong gawin as the sponsor, at pag yan, hindi pa rin nagtuloy-tuloy para maging sustainable, hindi mo nakasalanan yun. Yun ang maganda. Pero, paano ba ikaw yung nagkulang? Tapos yung downline mo, potential pa naman. Eh kahit di nga potential yan pag nadala mo ng maayos, nagiging pag gutom ka daw, uminom ka ng tubig. Kahit walang potential yan, hindi masyadong ma-potential, pag nadala mo ng maayos, alam mo kung ano yung technique ko sa mga taong hindi naman masyadong ganun ka-potential, wala masyadong initiative, pinupukpok ko lang talaga silang imbita ng tao. Pero shortcut ko yung kwento ko huwag niyo pupukpukin ng pag-imbita ko gano'n meron kasi pamamaraan para doon Pero ang point ko, ako to, Frewin. For example, ito si downline na hindi naman masyadong potential, pero gusto niya. Okay? Ang gagawin ko lang, mag-imbita ka na mag-imbita, lahat ng efforts ko, bubuhos ko sa taong to para magkaroon ng grupo. Kasi paano pag ito yung potential, ito yung potential. Yes. Pero ito uulitin ko dapat yung potential dalawa at least. Alam mo kung bakit? Bakit? Para kumita siya. Ito kasi mahirap Ito, na-encounter ko na rin may mga downlines ako na wala nang pakialam. Makita lang naman isang potential, okay na. Paano naman itong taong to? Ha? Syempre, itong taong to, meron na siyang pamaris, pang-match. Tama? Ako ano yung point? So, ang punto dito, lahat gawin mo para ito magkaroon ng active lines. Kasi bakit? Lalabas din ang potential pag meron ng resulta. Dati hindi nagkasalita, nagkaresulta, nagkasalita na, alam mo ba ang resulta, marami nagagawa yan. Maniwala ka sa akin. Oo, kaya lahat gagawin mo para kumita siya. Kasi ang bottom line naman kasi dito, tingnan mo di ba pagkatapos ng sign-up process, anong gagawin mo? Yun muna ang tanong. Goal setting. Ilang buwan ka na, sir? 2 weeks nga Pangalawang tanong ko na pala yan. Ikaw yung kanina, ikaw yung tinutukoy, ikaw yung naka-blue. Joke lang. Ilang weeks ka na? Ilang months ka na? 1 month na. Downline ka na? Ilan? 7? Itong different na tao yan, hindi nag-7 accounts Ano yung po? Different people. Ano sabi mo sa kanila nung pagka-sign up nila? Pagka-pay in nila? Ano yung una mong tinuro sa kanila? Ano yung una mong ginawang tawag doon? Tama yun Hindi, pero ang tanong, sige ako yung downline mo. Ano sinabi mo sa akin? Maganda trainings, tapos pag-invite din sa office. Okay. Sige, ako yung downline mo Talaga? Okay. Tapos, ang sabi na kasi, mag-attend ka ng trainings, mag-invite ka, tama ba ako? Tapos, ano na? Prospect list. Alam mo ganito ang text-text. Ay, baka kumalan. Ikaw ang tawag mo sa akin, text-text mo. Ayan naman si text-text mo. Hindi kasi marami naman ako na-encounter for the past 10 years na gano'n. Alam mo yung, ito, tamaan na dapat tamaan, pero hindi kita pinapatamaan kasi hindi ikaw to, hindi naman kita kilala. Pero pag feeling mo, tinamaan ka, hindi ikaw ngayon. Pag feeling mo, hindi, baka yung katabi mo. So, di ba ito yung upline, di ba? Ito yung bagong sign up, nag-1 account man yan, nag-3 account, 7 accounts. Uy, congratulations, payaman ka na So, ang gagawin mo lang, upadan ka ng training, bukas magaling yung speaker sa best natin, sa ganito, pogi daw, yung speaker bukas, ang pangalan, Curly New. Okay? Na ito, tingnan mo tapos mag-ibita ka lang Tapos kung may problema ka, may concerns ka, may tanong ka, text mo ako, di ba binigay yung number ko, di ba? Congrats
Pare, payaman ka. Okay? Text ha? Boom. Ano yung point? Tingnan mo pinahaba ko lang yung sinabi ni Dick. Dick. Pero kuha ko yung downline, ano talaga yung nakuha ko dun? Ngayon, tama yung papa-attend din mo ng training. Pero iba pa rin, ito isulat sa notebook niya, uupuan ko yung bago kong downline pag mula ngayong araw na to. Ano ibig sabihin ng uupuan ko? Tuturuan ko sila na dapat nila malaman, kagaya ng pagtuturo ko sa inyo. Alam niyo ba kung bakit ko kayo dinidetalye? Para turuan yung mga downlines niyo. Tama, sir. May downline ka na ba? Hindi pa lang. At least palisimula mo ng tama, di ba? Pero yung downline mo, yung mister mo, di ba? Ex-girlfriend niya dati? Ex-girlfriend niya dati pa. Sabi ng asawa mo, malo mo sa akin, sa mga tingin. Anyway, ganito, tingnan mo, yung sinabi ni Dick, okay lang naman din yun. Tama nga naman yun Umatayin ka ng training, mag-imbita ka. Pero hindi pa dapat upuan mo siya para ipaliwanag kung paano ba mag-imbita, paano mag-prospect listing. Kasi alam mo kung bakit, ito yung iniiwasan ko. Ang iniiwasan ko, mag-inactive yung downline mo. Now, bakit mag-inactive yan? Introduction ko lang to sa sponsoring Bakit mag-inactive yan? Bakit na isang downline nag-inactive? Hindi, may suporta kasi. Sinuportahan niya ako ni Vicky. Sabi niya sa akin, imbita ako tumatin ng training Tapos text. Hindi, ano ba hindi? Ganito gusto ko mag-specific tayo. Ano ba ibig sabihin ng support? Ano ibig sabihin mo ng guide? Dapat detalye mo Ano sa support? sabi ko nung gagawin. Ano pa system? Uncircumcised yun Sa biology kaya yun. Sabi mo, support nga. O support nga, sinabi mo. Wala po nito. Girly. Ano ba yung tanong ko? Ano yung support? Ano yung sabihin na walang support? Walang guide, di ba? Ano yung sabihin ng hindi gina-guide? Hindi kasi hindi mo tinuturuan ng maayos si downline. Ano yung sabihin na maayos? Tulad ng kung paano ang gagawin niya. Ano yung gagawin niya? Bago pa lang siya, di ba? Oo nga, ano nga gagawin niya? Paano siya mag-imbita. Hindi, bago mo na mag-imbita, Sistema. maganda ng training ko, no? Andiyan ka, di ba? Oo, Number 1, gagawa ka ng prospect list, di ba? Yes. Yung mga skills. Pero before mo ipasok lahat yan, kailangan mo muna establish yung value kung bakit muna nag-sign up yung prospect mo. Kasi ganito di ba ito yung common na tanong kailan ka available to attend trainings? Tama ba ako? O wala? Walang nagagawa sa inyo? Mali yun. Paano pag sinabi kong titignan ko pa, text. Hindi walang boom. Nakuha niyo yung point? Paano sinabing, titignan ko, text na lang kita, Apply. Kailangan talagang umatingin ng Girly, Sabihin mo hindi. congratulations. Nag-1 account ka, nag-3 accounts ka, whatever account man yan, it's a good thing na sinimula mo itong business na to. Kasi para sa akin, irrelevant naman yung dami ng accounts, importante ikaw. Okay? Ngayon, Girly, gusto ko lang i-establish sa'yo, gamitin mo yung word establish pero huwag mo gamitin as much as possible. Gusto ko lang na malaman mo na doon sa sinabi kong 100,000 per month. Kasi remember doon sa closing part kasi, para maintindihan yung pinagagalingan, yung pagiging interrelated niya, sa closing, kay Girly, tinanong ko siya, kung, di ba, tanong ko siya kanya, Girly, I'm very sure gusto mo yung business, right? And after 6 months of doing Royal, anong income ang gusto mo? Na kung saan, pag natanggap mo siya, monthly na yun monthly accumulated na yun sa isang buwan na kung saan natanggap mo siya, masaya ka, maliwanag, mahangin, alam mo yung something extra talaga, and meron ka pang savings on top of it. Pagkano yung Girly? For example, 100,000 sinabi niya. Yung sinabi niyang amount, ipapaalala ko sa kanya yun, pag nag-sign up ulit kami, uupuan ko siya. Na Girly, lahat ng gagawin natin for the next 3 to 6 months, ito yung binabaon ko na yung tao sa commitment. Kasi remember you can't get
anyone's commitment, you cannot get anyone's commitment, somebody's commitment, pag hindi nila nakikita kung para saan ginagawa nila. Tandaan niyo yan ha. Papakita mo muna yung potential ng business, unang-una. Pangalawa, kung paano nila makukuha. Nakuha yung point. Ngayon, yung 100,000, in the next 3 to 6 months, we will be working together, girlie. And I need you to report to me, to report to this office, Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, pag off mo, pag rest day mo, whole day. Bakit? Kasi, i-coach kita, mag-invite ka, tutulungan kita gumawa ng prospect list, lahat yan. Now, bakit importante yan, girlie? Simple lang, kasi importante yung makuha mo yung goal mo. Kasi sa team natin, lahat goal-getters. Walang naiiwan. Yes. Kaya ang tanong, girlie, willing ka bang gawin yun? Kasi pag hindi, maraming willing, sila ang tutulungan ko. Kumbaga, yung commitment mo, yung commitment ko, nakadepende rin sa commitment mo. Yan ang apply. Yes. Huwag yung, attend ka ha? Paano kung hindi umattend? Ito na lang. Hindi, kahit natin, tingnan mo ha, ilang taon na ismang hindi umattend ng training? Ha? O bakit di sila umattend? Busy. Ako na eh. Parang walang pinagkaiba nung una mong ini-invite ha? Hanggang ngayon, busy pa rin, no? Remember, ito yung science ng pagiging busy, ha? Lahat ng tao busy. Yun na yun. Lahat ng tao busy. Hindi ko bibigyan ng time yan pag alam mo walang bibigay sa akin yan. Tama? Kaya in the first place, kailangan ma-establish mo yung kaya ibigay ng potential ng Royal. Pangalawa, yung pagtulong mo sa kanya sa paanong paraan. Yung pagtuturo mo, pagpapaliwanag mo ng lahat ng gagawin ng bago. Yan ang sponsoring process. Set expectations. Naset ba ako ng expectations? Yes. Girlie, we will meet Monday, Wednesday, Friday at pinaliwanag ko pa nga kung bakit eh. Kasi hindi mo, tandaan mo ha, you always start with why. Di ba sa RDO, ano yung unang-unang topic? Why? Napansin mo ba, pag meron akong pinapagawa sa inyo, pinapaliwanag ko kung bakit? Bakit siya kailangan gawin? You always start with why. Yun ang sikreto ng mga good communicators, ng mga good leaders. Kasi yung mga tao, na hindi naman nila kagad na-gets yung importance ng sinasabi mo eh. Na may mga tao talaga na kailangan mong daanin sa matinding paliwanag. May mga tao talaga na kailangan i-motivate mo using gain or using pain. Ganun talaga eh. At ito yung malupit. Ina-assume natin na alaman nila. Na isang sabi lang natin na intindihan na nila. Which is wrong. Remember, bago yung mga yan eh. Seryoso, hindi ako seryoso ah. Sino ulit to? Ay, sino to? Girlie, no to, di ba? Ang trabaho ko kay Girlie, isa lang, magkaroon siya ng network. Shortcut yun. Kailangan ko siyang turuan ng lahat ng dapat ko ituro sa kanya para mapalaki ng network niya. Kasi kung titignan mo ano ba yung goal natin sa Royal, sa network marketing? Magkaroon ka ng mga leaders sa ilalim mo, speakers sa ilalim mo na kumikita ng pera. Ngayon, pag 100 ang kumikita sa network mo, 200 tao ang kumikita sa network mo, mag-inactive ba yung mga yan? See? Matulog ka, 1 taon kang di magpakita sa Royal. Ang income mo, pareho pa rin. Lahat yung nagsisimula sa sponsoring process. Yung sessions, meetings, goal setting, action plan, coaching, dami di ba? Troubleshooting, assessment sessions. Girlie, 3 months ka na sa Royal. Bakit malayo pa tayo sa katotohanan? Ang downline mo isa pa rin, asawa mo pa rin. At least loyal ka ha? At least hindi ka, di ba? Talagang kaliwa lang talaga. I mean talagang kanan lang, hindi ka. Anong nangyari? Ano ba mahirap? Come on, help me help you. Ngayon ako makipag-usap sa downline ko.
Ano bang hindi mo maintindihan? Ano bang what's hindering you? Diba? In your activities, ano bang activities mo? Malamang may prospect list na yan, di ba? 3 months na eh. Ang lousy upline ko naman kung pag walang prospect list yan. So, paano ka mag-imbita? Di ba? Actually, sa first month pa lang, may assessment na eh. Now, really, wala namang pressure to. Pero syempre, in the next 3 to 6 months, gusto kong lumabas tong amount na to. At paano lalabas tong amount na to? Dapat may network ka. At least 4 lines mo gumagalaw sa 3 accounts mo. Kasi mag-computation man kayo all day, hindi naman maiiba yung computation eh. Pare-parehas lang yung computation yan, tama? Ang tanong kasi, paano ma-deliver yung income? Nagbabubble chart ba kayo sa downlines nyo? Tip ko lang ito tip lang. Taga pala tapos. Page balik. Send to the last. Yung 32 slides, pakicopy-paste mo yung next 32 slides. Yun yung surprise eh. Okay, ganito. Asan na ako? Kanina before ay bubble chart, di ba? Girly, sa 3 accounts mo, kasi kung titignan mo ito yung unang upo namin ni Girly. Tama? Huwag kayo nang isipin kung naupuan nyo yung downlines nyo, basta pupuan nyo lahat as much as possible one-on-one kung kaya nyo. Dito, pag may 5 pumasok, sorry. Ang kailangan mong gawin, kailangan meron kang 4 na leaders. Tama makuha. Sorry, hindi leaders. Active people. Tama? Na magpo-produce ng network. Right? So meaning, yung first phase natin, Girly, ma-establish natin itong grupong to. Itong 4 na yan. Nasaan natin kukunin, Girly? Tingnan mo yung prospect list, di ko talaga pwedeng burahin eh. Kasi babalikan pa natin yan hanggang makuha mo yung goal mo. Kukunin natin yan sa prospect list. So meaning, dun sa schedule na binigay mo sa akin ng MWFS, nang-invite ka. Pag hindi ka nag-invite, ano gagawin natin? Coaching, prospecting. Magdala ka ng laptop mo, mag-prospect tayo sa Facebook. Cellphone mo, magtawag tayo. May ganun session ay alam nyo ba, tip ko lang magkaroon kayo ng prospecting inviting session ng mga downlines nyo na magkakasama kayo. Nagtatawagan kayo. Para ako, narinig ako ng mga uplines, ng mga downlines ko, sila narinig ko rin ba ng invite sila. Para na-correct ko, from there and then, kung ano yung mga nasabi nilang sablay, o yung mga dapat nilang i-rephrase, o idagdag, o ibawas. Nakuha yung point, kasi exciting yung activity na yun, believe me. Lalo na pag nababara ka ng prospect mo, naka-speaker yun Tingnan ko lang. Hindi kasi ang pinaka-importante, alam mo paano umukoilis ka doon ng mga downlines mo, pag pinapakita mo talaga sa kanila, believe me. Iba yung effect nun Alam mo yung pag may tinuro ka, alam nila na talaga na ginagawa mo yung tinuro mo. Nakikita kasi nila. Okay, matakot sa una lang mahirap. Maniwala kayo sa akin. Now, going back, itong 4 na to, Girly, ito yung pag-ihirapan natin, pagtutulungan natin. It may take you 2 weeks. It may take 2 months. Again, I'm setting expectations It may take 2 weeks na makuha natin yung 4 na active potential leaders mo, or pwedeng 2 months. Bottom line, makukuha mo yung 4 na yan. And pag nakuha mo yan, Girly, what's next? Tutulungan natin yan, Girly. Ako to, framing. Ako apply mo, diba? Dalawa tayong tutulong. Tuturuan kita, turuan itong mga to. Papakita ko sa iyo paano makipag-usap. Para itong mga to, mag-produce ng at least mga 5 pay-ins per week. Yan ang goal natin. Mali-mali. Per month pala. Per month muna, para di masyado mabigat. Tingnan mo 5 pay-ins per month. Magkano yan? 20 pairs yan. Tama mali? Ano? Dapat alam mo na yan. 5 pairs, 5 pairs, 10 pairs. 20 pairs, minus gift check. Ilan lahat yun? 34,000 net yan, minus tax. Tama mali? Pwede na ba, Girly? Parang ayaw mo 34,000, around 34 yan. Net of taxes. Tama mali?
Tingnan mo in a month. Now, tingnan mo girly, nung una mag-isa ka lang, nakapag-produce ka ng 4. Sa tingin mo, itong mga to, kaya nila mag-produce din ng tiga-4 nila leaders, active potential leaders? Diba? Basta consistent na trabaho lang, kasama ng guidance natin dalawa, makukuha nila yan. Eh paano pag dumating yung time na itong production nila, 5 per week na, per line? Ulitin ko malino po yung drawing ko. May 4 na linya si Girly, na ang goal ko kay Girly, kumita siya ng 100,000. 5, 20 pay-ins in a month. Posible, di ba? Eh pag may network ka itong 4 na leaders mo, yung 5 yan, pwede kasi maging per week yan eh. At kung naging per week na yan, magkano ang income mo daily, net of taxes? 34,000 per week. That's how much? 136,000? No, 138. 136,000? Tama ba? 136,000 per month. Net. Ulitin ko. Net. See? Backtrack tayo. Yung 134,000, paano kinuha yan? Sa 4 na linya ng produce ng tigli 5 every week. So meaning 20 pay-ins every week. Tama? Pero before nakuha yung 20 pay-ins na yan per line, di ba 5 pay-ins, backtrack tayo, naging 5 lang yan? 5 lang yan dati? Tama? Ang nagsimula lang yan sa 4. Ang nagsimula, Girly, sa? Hindi, sa'yo. Backtrack tayo, backtrack. 20 pay-ins, 5 pay-ins, yung 4 mo, na personally sponsor mo, at nung ikaw pa lang, na wala kang kaalam-alam, wala kang kamuang-muang, pero nangyari. Bakit? Kasi binigay mo sa akin lahat ng from 3 to 6 months time, binigay mo sa akin yung time mo eh. Yan ang gagawin natin for next 3 to 6 months. Ulitin ko may ginagawa akong work, nag-work back ako eh. Ito yung goal, hinimay ko pabalik. Or pwede mo rin gawin, yung goal, papante. Bottom line, maintindihan lang downline mo, yung kailangan gawin. Eh, Prewin, shortcut mo eh. Ano yung activities ng mga to? Hindi ko din ginagawa mo. Ganun din. 3 to 4 times a week. Eh, Prewin, nakala ko ba madali lang to? Sabi mo sa akin una, 6 hours a week lang ang bibigay ko. Eh, Girly, depende kasi yan sa goal mo eh. Eh, sabi mo sa akin, 100,000 eh. Ngayon, pag sinabi kong magpapakita ka lang sa office once or twice a week, medyo kalokohan yun. Pwede makuha yung 100,000, pero matagal. In the next 3 to 6 months na eh. Ang sa akin lang, Girly, ganito tingnan nyo I'm setting expectations, tama? Kaya kwento kay Girly, ano yung detaling gagawin niya everyday. Eh Girly, pag Tuesday, Thursday, ano gagawin mo? Eh di konting pahinga, konting chill. Tapos, singita mo lang ng prospecting. Text sa mga downlines, sa mga prospects mo. Nagpaparamdam ka lang. Tapos pag MWF, hardcore na, prospecting tayo, invitation tayo. Tuturuan kita. So kung ka dyan, labas ka ng bond paper, notebook mo, isulat mo yung mga prospects mo. Kwento mo sa akin kung sino itong mga to, ano yung background nila, para alam ko kung paano approach mo. Kasi bakit Girly, bakit ako ganito kadetalyado? Simple lang. Ayoko masayang mo yung unang approach mo. Ayoko masayang yung unang approach na ang pinakamahirap kasi yung pangalawang approach eh. Diba? Kung nasayang mo yung first approach. Kaya gusto ko una, swabing-swabe kagad. Na it may seem uncomfortable sa una, pero pag nahiyang ka na dyan, paulit-ulit mong ginagawa, natural yung dating, normal na normal. Convincing power. Ha? Convincing. No. Ganito tandaan nyo para hindi kayo ma-pressure, huwag ko nang isipin yung convincing power. Kasi hindi totoo yun, ha? Let Royal convince the prospects. Royal ang bahala doon. Ikaw lang yung bridge.
para mag-ease yung pressure ayokong mindset mo lalapit ka sa prospect, kinukonvince kita. Kinukonvince kita, di ba? Wag ganun. Dapat yung swabe lang, nakipagkwentuhan ka lang talaga. RDP, kwentuhan lang, o ano. I'm very sure gusto mo yung business, right? Ganun lang, swabe-swabe lang, walang convincing na nangyayari, kwentuhan lang. Kasi pag lumapit ka sa prospect mo na may feeling mo, kailangan mo siya convince, nakaka-pressure yun. Tapos ang tanong mo, paano pang hindi na-convince? Sa isip-isip mo, di ba? Wala lang, relax lang, kwentuhan lang. Sponsoring, alam mo bang sponsoring na training talaga? Mga 3 hours yan eh. Di totoo yun, totoo. Maraming, yan kasi yung, di ba sabi ko nga, pagka-sign up, dyan nagsimula yung trabaho. Ang bottom line, in a nutshell, kailangan yung activities ni Girly, andun ka palagi. Kasi remember, at the end of the day, si Girly, tinuturuan mo na magkaroon ng 4 lines. Si Girly, 4 ang tinututukan niyang tao. Tama? Kasama ka rin doon sa pagtutok sa mga yun eh. Napiling mo sa unang mahirap. Actually, hindi naman mahirap yan eh. Kakaiba ng oras yan. Konti. Depende na sa'yo yan kung gano'n ka-efficient magturo. Kaya nga ako, when I'm doing meeting, yung kwentuhan, ini-eliminate ko na eh. Kasi sa kwentuhan pala, namamatay na yung oras. Meron kasing meeting for kwentuhan, bonding, may meeting din talaga na may agenda. Kaya nga, di ba, titignan mo ano ba yung session mo ngayon? Ano ba yung meeting mo ngayon? Goal setting ba yan? Mag-bubble charting ba kayo? O, 15 na ngayon, 2 weeks na lang April. Ano, kumusta yung activities? Assessment. Ano nangyayari? Bakit wala activities? Troubleshooting tayo. Sa akin nakukulang, coaching tayo. Sa script, may problema ba sa script? May problema ba sa approach? Pag-usapan natin. You have to tell me, kasi hindi naman ako manghuhula eh. Diba? Yun lang naman, ikaw yung kumuusap ang downlines. Come on. Dapat assertive tayong mga uplines. Kaya nga tayo uplines eh. Diba? Na ang downlines natin, naghihintay na naman minsan yan, nang sabihin natin eh. Nang papagawa natin sa kanila. We can never ask them, really, kumusta yung production mo? Ganun na lang mo palagi? O bakit wala? O galingan mo ha? Kulang ka sa push-up. Di ba anong ginalaman mo ng push-up? Kasi baka pa nag-invite ka, hindi ka hinihinga, no? Push-up ka ang push-up para ingalin ka. Kulang sa excitement. Tama yung point. O bakit di ka nag-imbita? Next week, mag-imbita ka, 5 ha? O bakit di ka nag-imbita ng 5? O next week, 10 ha? Hindi na pwedeng ganun eh. Dapat, alamin natin ba ano ba? Upo tayo. Kumusta yung prospect list mo, ilabas mo. Remember guys, sa prospect list palagi nagsisimula lahat yan. Kaya sa meeting, ito, automatic nakalabas yan sa mga downlines. Ang lumalabas yung planner. Nahirap ba? Hindi. Sabi niya, complicated ba? Hindi naman, di ba? Simple lang naman siya, di ba? It's only a matter of execution. Ang tip ko lang sa inyo, gawin niyo siya, tapos mas magagamay mo siya, paunti-unti. Basta ang guide mo, ito lang naman eh. Napansin mo ba yung PowerPoint ko matipid? Pero mahaba yung paliwanag. Oo, yun. Di ba? Meaning, yan lang yung mga, kumbaga, ano mo yan eh? Cheat sheet mo yan eh. Cheat sheet. And yung kodigo mo, yung Tagalog. Yan lang. O tapos, alam mo naman ako paano ko pinaliwanag yan. Di ba maalala mo? Tapos pag di mo naalala, ulitin ko naman itong training na to eh. Di ba doon kayo maasa, di ba? Nakuha po? Okay, tapos na. So, do you have any more questions? Sabi sa akin, Brewin, ano yung sikreto ng pagpapalaki ng network? Walang sikreto. It all boils down to your activities every day on how you build your network. Walang pinagkaiba sa pagpapalaki ng negosyo. Araw-araw ko nandun. Araw-araw mo ino-oversee lahat ng mga tao mo, inventory mo, diba? Yung logistics, etc. Lahat yun. Titignan mo bakit. Kasi may negosyo ka eh. Ngayon, mahirap pag yung mindset mo, hindi for business. Kasi kahit ano sabihin ko sa'yo, hindi mo naman siya gagawin eh. Tama? So meaning, kung ano yung perspective mo, yun muna i-check natin. Walang sikreto, ito all boils down to your activities. Ano yung activities, Brewin? Prospecting, inviting, sponsoring, coaching. Ilang naman yan eh. Retailing. Yun lang.
doon lang umiikot yan paulit-ulit. So, at the end of the day, at the start of the day pala, at the start of the day, anong hawak mo? Prospect list. Pinapollow up mo yung mga downlist mo kung may prospect list ba sila. Come on. Ang first na i-check mo sarili mo, yung prospect list mo kung maayos. Second na i-check mo, magpapamiting ka, ipalabas mo yung prospect list. Pag walang prospect list, from there and then, pagawan mo, walang uuwi nang hindi tapos yung prospect list. 100, 200 names. After yung discussion. After yung discussion. Ito lang yung tanong nga, early. Kung nakasalalay sa paglista ng 200 names sa pagyaman mo, gagawin mo o hindi? Yun lang kasimple yun eh. Pag sinagot ka lang hindi, get out of my group, mag-sponsor ako ng bago. Tapos. Come on, up-place tayo. Remember? Mas kailangan tayo ng downlines natin. Tandaan nyo palagi yan. Kasi ikaw yung nag-lead sa grupo mo. May mag-inactive line ka man, di palitan mo, mag-spill over ka ng active. Ganun lang kasimple. That's why I love network marketing kasi gusto ko makatrabaho, yung mga maayos, di ba? Kung maayos sila, good. Pag hindi, get out, papalitan mo lang naman ng iba eh. Di ba, free enterprise nga, kahit ano pwede mong gawin. Okay? So, bottom line, activities pa rin ang monitor mo everyday. Lahat ng goals nakasalalay sa activities. Mag-goal ka ng 1 million, okay yan. Realistic yan. Nakadepende yan sa laki ng grupo mo saka sa activities mo everyday. Okay? So with that, I'm very, very thankful for staying the night and for having a good audience. Good and brilliant audience. Maraming salamat po for staying the night. And ako po ulit si Previn Go. I'll see you around and to God be the glory. Maraming salamat po.